Isang taunang lalaki na nagngangalang Asushi ang pinalaya sa kanyang ampunan dahil sa dahilang walang sapat na pagkain. At sinabihan nila siyang wala siyang silbi at wala ng ibang lugar na kukuha sa kanya. Kaya, gumugol siya ng ilang linggo sa mga lansangan na walang pag-asa at walang pagkain sa pagitan ng mga lungsod, takot na takot dahil hinahabol siya ng isang tigre. Paglubog ng araw, malapit sa isa sa mga ilog ng Tokyo, halos walang malay si Asushi dahil hindi siya kumain ng ilang araw. Dahil pinalayas siya mula sa ampunan na kanyang tinirhan, at dahil wala siyang lakas ng loob na magnakaw ng pera mula sa sinuman, napunta siya sa malubhang problema. Gayunpaman, nagpa siya siyang huwag sumuko at bumangon upang magnakaw dahil wala ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, naalala niya noong sinabi sa kanya ng mga tao sa ampunan na wala siyang silbi at walang ampunan ang tatanggap sa isang taong tulad niya at na mas magiging maayos ang mundo kung masasawi siya. Kaya, sumigaw si Asushi sa boses sa kanyang ulo na tumahimik, tinipon ang kanyang kalooban, at nagpa siya na hindi siya maaaring masawi doon. Pagkatapos ay naghintay na may dumaan upang pagnakawan niya sila. Ang unang tao ay dumaan sakay ng motorsiklo, kaya sinabi niyang masyadong mabilis siya at hindi ko siya maabutan. Pagkatapos ay may dumaang isang unit ng pulisya ng militar, kaya sinabi niya, siguradong wala silang pera habang naka-duty. Bigla, naramdaman niyang may tao sa likuran niya, lumingon, at nakita ang isang lalaking nalulunod sa ilog, inaanod ng agos, kakaibang hindi lumalaban. Kaya, pinilit ni Asushi ang sarili na huwag pansinin ito, ngunit hindi niya magawa at mabilis na tumalon sa ilog upang iligtas siya. Matapos siyang hilahin palabas at subukang huminga, nakita niya ang lalaking iyon, na ang pangalan ay Usamo, ay bumangon ng normal na parang hindi siya malapit ng masawi at gulat na sinabi buhay ako. Pagkatapos ay nagalit kay Asushi na natigilan dahil nagalit siya sa halip na pasalamatan ito sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tumayo si Usamo at tinanong siya, ikaw ba ang nakialam sa aking pagtatangkang mapagkasawi? Kaya, nagulat si Asushi na sinasadya niya itong gawin. At galit na sinabi ni Usamo, sinusubukan kong magpakasawi at sinira mo ang aking pagtatangka. Hindi maintindihan ni Asushi na pinagalitan siya nito dahil sa pagliligtas sa buhay nito. Nagpatuloy si Usamo, ang layunin ko ay makamit ang isang matagumpay na pagpapakasawi ng hindi nagiging pabigat sa sinuman, ngunit naabala na kita, kaya ako ang may kasalanan sa pagkakataong ito at dapat akong humingi ng tawad. Bigla, narinig ni Usamo ang pagkulo ng tiyan ni Asushi at napagtanto niyang gutom na ito, sinabi sa kanya, gutom din ako. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog ang pitak ako sa ilog. Pagkatapos ay may sumigaw mula sa kabilang panig ng ilog, pinagalitan si Usamo dahil sa pag-aaksaya ng oras. Sumagot si Usamo, magaling Kunita, na lalong nagpagalit kay Kunita habang sumisigaw, ikaw ang dahilan ng lahat ng tambak na trabaho at ikaw na nahuhumaling sa pagpapakasawi, hanggang kailan mo sisirain ang schedule ko. Ngunit hindi siya pinansin ni Usamo at sinabi kay Asushi, kumain tayo sa gastos ng aking katrabaho. Kinagabihan, pumunta sila sa isang restaurant. Galit na galit si Kunita kay Usamo at sinabing, sino ang humanga sa isang ilog at magdedesisyong magpakasawi doon habang oras ng trabaho. Sinira mo ang buong schedule natin at mahinahong sumagot si Usamo, masyado mong gustong-gusto ang mga schedule mo. Habang si Asushi na nakaupo sa harap nila at mabilis na kumakain kaya't naubos niya ang napakaraming putahe. Pagkatapos niyang kumain, taos-puso niyang pinasalamatan si Kunita sa pagliligtas sa kanya, at sinabing, pagkatapos kong umalis sa ampunan at pumunta sa Yokohama, wala akong nakitang pagkain or matutulugan at akala ko masasawi na ako sa gutom ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Asushi, narinig ko kayong nagsasalita tungkol sa sandatahang lakas or kung ano pa man ano nga ba ang trabaho ninyo. Sumagot si Usamo, mga sekretong detective kami at nilinaw ni Kunita na hindi niya tinutukoy ang mga detective na humahawak ng mga mababanggos na hayop or mga kaso ng pamilya, at sinabing, siguro ay narinig mo na ang tungkol sa Armed Detective Agency, isang organisasyon na puno ng mga taong may supernatural na kapangyarihan. Nabigla si Asushi at napaisip, oo may narinig akong mga chismis tungkol sa Armed Detective Agency. Sinasabi nilang humahawak sila ng mga kasong hindi kayang harapin ng pulisya or ng normal na militar. Ngunit tiningnan niya sina Usamo at Kunita ng may pagkalito, nagtataka, kabilang ba talaga sila rito dahil mukha silang mga talunan. Pagkatapos ay tinanong sila,
Ano ang trabaho ninyo ngayon? Sumagot si Kunita, hinahanap namin ang isang tigre na hiniling ng militar. Gumagala ito at kumakain ng mga tao, ngunit hindi kami sigurado kung may napaslang ito. Nalaman lang namin na nilamon nito ang maraming pananim at nagnakaw ng ilang pagkain mula sa mga bodega. Biglang bumagsak sa lupa sa takot si Asushi at sinabi sa kanila, aalis na ako. Hinawakan siya ni Kunita, ramdam niyang may alam ito tungkol sa tigre. Sumigaw si Asushi, walang makakaharap nito at matagal na niya akong hinahabol at malapit na niya akong tapusin. Kung malapit lang ito, dapat akong tumakbo palayo. Inihagis siya ni Kunita ng malakas sa lupa at sinabing, puputulan ko ang braso mo kapalit ng pagkain kinain mo, or sasabihin mo sa amin ang alam mo. Pinakalma siya ni Usamo at pinalayo kay Asushi, nilapitan siya ng makatwiran at malumanay na tinanong, ano ang kwento ng tigre sa iyo? Sumagot si Asushi, nawasak ang ampunan ko dahil sa tigreng iyon. Sinira nito ang aming mga bukid at pinaslang ang mga hayop, ngunit hindi talaga ito nakapaslang ng mga tao, at dahil maliit ang budget ng aming ampunan, pinalayas ako upang mabawasan ang bilang ng mga taong nangangailangan ng pagkain. Tanong ni Kunita, ano ang ibig mong sabihin na muntik ka nang tapusin ito? Walang pag-asa na sagot ni Asushi, lumalabas ang tigreng iyon saan man ako magpunta. 4 na araw na ang nakalipas habang naglilibot sa Seromi, nakita ko ito sa refleksyon ng salamin. Bigla siyang tinanong ni Usamo, libre ka ba? Labis na sumama ang loob ni Asushi at sa totoo lang, ang inaakala niyang totoo, gusto siyang gamitin ni Usamo bilang pain para mahuli ang tigre. Sumulat si Usamo ng isang sulat, ibinigay ito kay Kunita, at hiniling na ihatid ito sa presidente ng ahensya. Nagulat si Kunita na plano niyang hulihin ang tigre nang mag-isa kasama si Asushi. Sinabi sa kanya ni Usamo, huwag kang mag-alala at nagtiwala si Kunita sa kanya. Ngunit si Asushi, na umiiyak pa rin at takot na sumama sa kanya, ay natukso ng banggitin ni Usamo na may malaking gantimpalang pera kung sasama siya. Kaya pumayag si Asushi dahil wala na siyang pera. Pagsapit ng hating gabi, umupo si Asushi kasama si Usamo sa isang napakadilim na bodega. Binasa ni Usamo ang kanyang artbook at tila nasiyahan ito habang hinihintay ang pagpapakita ng tigre. Kinakabahang nagtanong si Asushi, talaga bang magpapakita rito ang tigre? Buong kumpiyansang sumagot si Usamo ng oo at lalong natarante si Asushi, ngunit tiniyak sa kanya ni Usamo na kahit magpakita ito, hindi ito kayang tapatan siya, na sinasabing, maaring hindi ako mukhang malakas, ngunit isa akong maimpluwensyang miyembro ng armadong ahensya ng detective. Biglang lumakas ang hangin, tinangay ang mga ulap palayo sa buwan. Sabi ni Usamo, panahon na. Nakarinig si Asushi ng isang bagay na nahulog at nataranta. Mahinahong sinabi sa kanya ni Usamo, hangin lang iyon. Ngunit hindi pa rin siya mapakali at isinara ni Usamo ang kanyang libro at sinabing, hindi magpapakita ang mga tigre sa mga lugar na tulad nito. Galit na tanong ni Asushi, paano mo nalaman? Sumagot si Usamo mula sa simula pa lang na may mali at walang ampunan ang magpapalayas ng 1 o 2 bata dahil walang pera or pagkain dahil wala itong magiging epekto. Mas makabubuti kung ipadala ang kalahati ng mga ulila sa ibang lugar. Pagkatapos ay bumaba ito sa harap niya at sinabing dumating ka sa lungsod na ito 2 linggo na ang nakalipas at mula noon ay nagpakita ang tigre, nung nasa Surumi ka na 4 na araw na ang nakalipas at nagpakita din ang tigre. Naaalala mo ba na sinabi sa iyo ni Kunita na ang armadong ahensya ng detective ay puno ng mga taong may mga supernatural na kakayahan kahit nakakaunti lang sa mundo, at hindi lahat ng may kapangyarihan ay kayang kontrolin ang mga ito. Karamihan ay nawalan ng kontrol, at si Asushi ay nagpalit ng anyo bilang isang malaking asul na tigre. Sinabi sa kanya ni Usamo, sa palagay ko alam ng ampunan na ikaw ang tunay na tigre, ngunit tumanggi silang sabihin sa iyo, iniwan kang mag-isa, hindi alam na mayroon kang kapangyarihang maging tigre sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumalon ang tigre papunta kay Usamo, sinusubukang tapusin ito. Mahusay na umiwas si Usamo habang ang mga kamay ay nasa bulsa hanggang sa marating niya ang isang dead end, pagkatapos ay nagpas siyang bunutin ang kanyang mga kamay at gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpapawalang bisa sa anumang kakayahan sa pamamagitan ng paghawak. Sumugod ang tigre sa kanya, at nang mahawakan siya ni Usamo, bumalik sa normal si Asushi ngunit walang malay. Sa sandaling iyon, dumating si Kunita, at sinabi sa kanya ni Usamo na nahuli ko ang tigre.
Nagulat si Kunita na ito ay si Asoshi at inilabas ang papel na isinulat ni Usamo na galit na nagtanong kung ano ito. Binasa ito ni Usamo ng pangungutya, may magpapakita na tigre sa bodega sa Area 50, isecure ang lugar para hindi ito makatakas at sinabing ito ay isang maikling sulat. Sumigaw si Kunita ng mga nawawalang detalye at inutusan mo ang direktor na ipadala ang buong squad dito sa labas ng oras ng trabaho. Kaya ngayon kailangan mo silang bigyan ng isang bagay. Tiningnan ni Usamo si Asoshi at naalala niya noong sinabi niyang lagi nila akong sinasabihan na walang silbi sa ampunan, ngayon ay hindi ko na alam kung saan matutulog or pupunta. Kaya nagpa siya si Usamo na tanggapin siya. Nagalit ang buong grupo sa kanya ngunit hindi niya sila pinansin. Tinawag niya si Asoshi para gisingin ito at tinanong, may naaalala ka ba noong nagbago ka? Nalito si Asoshi at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Usamo ang kanyang kamay at nang tumingin si Asoshi, nagulat siya. Ang kanyang kamay ay parang kamay ng tigre. Sinigaw ni Usamo ang kanyang pangalan para pakalmeyan siya at sinabing, magiging isa ka sa amin. Kinabukasan, napanaginipan ni Asoshi si Usamo na sinasabi sa kanya, tingnan mo ang iyong kanang kamay. Pagkatapos ay nagising nagulat at tumingin at nakitang bumalik na ito sa normal. Pagkatapos ay nagulat siya nang makitang natutulog ito sa isang kama na may kisame sa itaas niya, sinasabi sa kanyang sarili, matagal na rin mula noong huling beses na ako ay nasa isang bahay. Bigla, may narinig siyang tumutunog na telepono. Kaya, tumakbo siya para sagutin at nalaman niyang si Usamo pala iyon at nagtatanong kung kumusta ang bagong bahay. Malaki ang pasasalamat ni Asoshi sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Usamo sa kanya, ang mga damit mo ay regalo mula sa lahat ng nasa ahensya. Nagpasalamat muli si Asoshi sa kanya, at biglang nagbago ang tono ni Usamo at sinabing, may emergency at hindi na maaaring maghintay pa ibibigay ko sa iyo ang lokasyon kaya pumunta ka agad hanggat maaari. Naintriga siya at lumabas habang nasa telepono pa rin si Usamo, sinabi sa kanya, ay lock mong mabuti ang pinto at tumingin sa likuran mo. Lumingon si Asoshi at nagulat nang makitang ang emergency ay si Usamo na nakaipit sa loob ng isang bar aisles na metal. Kinakabahan niyang tinanong, inilagay ka ba ng kaaway sa bar aisles na iyon? Sumagot si Usamo, hindi ako mismo ang pumasok dahil nabalitaan ko ang tungkol sa isang bagong paraan ng pagpapakasawi gamit ang bar aisles ng langis, kaya nagpa siya akong subukan ito, ngunit natagpuan ko ang aking sarili na naghihirap ng hindi nasasawi at hindi ako makalabas. Itinulak ni Asoshi ang bar aisles kaya natamba si Usamo pagkatapos ay tinanong siya kung bakit hindi ka tumawag ng iba mula sa ahensya. Sumagot si Usamo syempre tinawagan ko at sinabi sa kanila na malapit na akong masawi ngunit binati nila ako at hindi nagulat si Asoshi doon. Pagkatapos ay tinanong si Usamo kung lahat ba ng miyembro ng armadong ahensya ng detective ay may kakayahan. Sumagot si Usamo ng oo pero isa silang armadong puwersa na hindi nakakasundo ng mga pulis na hindi kayang tapatan sila. Nawalan ng pag-asa si Asoshi at sinabing wala akong pagkakataong sumali sa kanila, totoo nga na kaya kong maging tigre pero hindi ko ito makontrol or magbago ng kusa kaya sa tingin ko ay hindi ako magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Humingi siya ng tawad kay Usamo at tinanggihan ang alok na ibinigay niya sa kanya kahapon na sumali sa ahensya. Nagtanong si Usamo, ano ang plano mo? Sumagot si Asoshi, siguro maghahanap ako ng trabaho pero hindi ito magiging madali. Inalok siya ni Usamo na tulungan siyang makahanap at natuwa si Asoshi at sumama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Usamo, pupunta tayo ngayon para makilala ang taong kukuha sa iyo, at sigurado akong haangga siya. Nagtanong si Asoshi tungkol sa uri ng trabaho. Inalis ni Usamo ang atensyon niya, huwag mong sirain ang kasiyahan. Maaaring may pagsusulit, pero iwanan mo na lang sa akin at magiging maayos ang lahat, pero isa lang ang pinagkakatiwalaan ng ahensya at gusto ng mga tao. Biglang nagpakita ang galit na si Kunita at sinabing, sino ang pinagkakatiwalaan ng ahensya? Ikaw lang ang nagpapadala sa amin ng mga reklamo at sumagot si Usamo, kailan ako nagkaroon ng problema? Hinayla ni Kunita ang kanyang kwaderno at sinabing, unang reklamo may nagsabi sa amin na ang empleyado mo ay nagpakasawi sa lambat pangingisda. Pangalawang reklamo, may nagsabi, isang kakaibang lalaki ang naglibing sa aking bukid. Nagulat si Usamo at sinabing, sino ang mag-aakala na magaling ka pala sa panggagaya ng boses? Lalong nagalit si Kunita dahil hindi niya ito pinapansin.
Pagkatapos ay naalala ni Kunita na pumunta siya para kunin si Usamo para sa isang emergency, sinabi sa kanya na may pumasok sa ating ahensya na may dalang mga pampasabog at kinuha ang isang bihag na nakakulong sa opisina. Agad silang pumunta sa ahensya at sinubukan ni Asoshi na magsalita, na sinasabing, wala akong kinalaman dito ngunit pinatahimik nila siya at isinama siya. Samantala, isang lalaki ang nasa loob ng opisina at may hawak na remote na sasabog sa buong gusali kapag pinipindutin. Itinali niya ang isa sa mga miyembro ng ahensya at pinagbabantaan sila para walang makalapit, galit na nag-uutos na makita ang presidente ng ahensya. Dumating sina Usamo at ang iba pa at nagtago para hindi kumilos ang lalaking may remote. Sinabi sa kanila ni Usamo, hayaan mo siyang makita ang presidente at magiging maayos ang lahat. Galit na sumagot si Kunita, tatapusin niya siya kung makita niya siya kaya hindi natin maaaring isama ang presidente. Mabuti na lang at nasa business trip siya ngayon. Pagkatapos ay nagtinginan sila ng seryoso, sinasabing iisa lang ang daan. Akala ni Asoshi ay gagamitin nila ang kanilang mga kakayahan ngunit bigla silang nakitang naglalaro ng rock paper scissors. Nanalo si Usamo, kaya pinuntahan ni Kunita ang assassin para kausapin. Sinabi sa kanya ng assassin na kilala kita at alam kung guguluhin mo ako at gagamitin ang nakakainis mong kakayahan, nagbabantang pasabugan ang lugar kung lalapit siya at pipilitin siyang tumayo sa tabi ng mesa. Sinabi ni Usamo kay Asoshi na masama ang sitwasyon. Mukhang sinaliksik niya ang mga mukha at kapangyarihan ng lahat ng miyembro ng ahensya. Kung pupunta ako, lalo ko siyang magagalit kaya ano ang dapat nating gawin? Nanginag si Asoshi at sinabing, hindi pwede gagawin ko ang iniisip mo. Ipinaliwanag ni Usamo na siya lang ang hindi opisyal na bahagi ng ahensya kaya huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang sa iyo ay ilihis mo ang atensyon niya ng kaunti at ako na ang bahala sa iba. Binigyan siya ni Usamo ng ilang dyaryo at sinabi sa kanya, magkunwari kang pumunta ka para ibenta ang mga iyon at iyon lang. Tumayo si Asoshi sa harap ng assassin na sumigaw sa kanya ng mariin, na ikinatakot niya. Kinakabahang sinabi ni Asoshi, isa lang akong nagtitinda ng dyaryo at aksidente akong napunta rito at napansin kong may ginagawa kang mali. Lalong nagalit ang assassin, at nagtanong, sino ka para sabihin sa akin yan? Sumagot si Asoshi, gaano mo man kagalit ang mga taong ito, hindi ka maaaring mangbihag ng mga tao at magpaputok ng bomba, sigurado akong may bagay na sulit para mabuhay. Binigyan siya ng madamdaming aral sa optimismo at sinusubukang patigilan siya sa kanyang ideya. Bigla siyang lumapit sa assassin at galit na sinabing, itabi mo ang bombang iyan at bitawan mo at maghanap tayo ng trabahong magkasama. Itinaas ng assassin ang kanyang kamay para ilayo ang remote kay Asoshi. Biglang kinuha ni Kunita ang kanyang notebook at sumulat ng wire gun. Pagkatapos ay pinunit ang pahina at gamit ang kanyang Dopo Poet technique, ang papel ay naging baril. Pinaputok niya ang wire sa kamay ng assassin, dahilan para lumipad ang remote. At sa isang iglap, nasa harap na niya si Kunita, hinawakan at inipit ito sa lupa. Lumabas si Usamo, pinukaw ang galit ni Kunita. Nagalit si Kunita at sinaktan siya at biglang sinamantala ng assassin ang pagkakataon, inagaw ang remote mula kay Kunita, at pinindot ang buton. Nagsimula ang countdown ng 30 segundo hanggang sa sumabog ang bomba. Tumakbo si Kunita papunta sa bomba, at tumalon ang assassin sa kanya para itulak siya palayo. Mabilis na naghanap si Asoshi ng isang bagay para takpan ang bomba para matakpan ang pagsabog. Tumingin siya sa tabi niya at nakita ang bihag. Kaya mabilis niya itong inihagis kay Usamo at niyakap ang bombang nakahiga sa sahig, hindi niya namalayan ang ginagawa niya. Pagkatapos ng countdown, sinabi ni Kunita, alam kong walang isip ka, pero hindi naman ganito kalaki. Tumawa si Usamo, at sinabing, may talento siyang maging nahuhumaling sa pagpapakasawi tulad ko. Pagkatapos ay biglang sinabi sa assassin, tama ako Juni. Nakakagulat na tinanong ni Juni si Asoshi, ayos ka lang ba pasensya na? Nagulat si Asoshi nang mapagtanto niyang isa lang pala itong pag-arte at ang babaeng itinali niya ay kapatid niya. Sinabi sa kanya ni Kunika na kung gusto mong sisihin ang iba, sisihin mo si Usamo or ang sarili mo sa pagpili ng maling tao para makatulong sa iyo na makahanap ng trabaho. Mabilis na ipinagtanggol ni Usamo ang sarili at sinabing sinabi ko sa iyo na magkakaroon ng pagsusulit. Bigla,
Pumasok ang presidente ng ahensya at sinabi kay Asushi na dahil sinabi ni Osamu na kwalipikado ka, hiniling ko sa kanya na subukan ang iyong determinasyon. Nagpatuloy si Osamu na hinirang kita para matanggap dito ngunit dahil itinuturing kang banta sa departamento, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Pagkatapos ay idinagdag ng presidente ngunit tinanong ako ni Osamu na sana ay ako ang nagdala sa iyo ng pinakamahuhusay na tao sa mundo, kukuhanin mo ba siya? Sumagot ako na ang kapangyarihan lamang ay hindi ka magiging miyembro ng ahensya. Sumagot si Osamu at iyon ang dahilan kung bakit ko siya inirekomenda. Tinanong ni Kunita ang Pangulo kung ano ang desisyon niya. Tumalikod siya at sinabing hahayaan ko si Osamu na magdesisyon. Humarap si Osamu kay Asushi at sinabing nakapasa na siya sa pagsusulit, maligayang pagdating sa armadong ahensya ng detective. Kinakabahang sinabi ni Asushi na imposible para sa akin na sumali sa isang marahas at pabaya na trabaho. Sumagot si Osamu, at walang matinong tao ang magtatakip ng bomba gamit ang kanyang katawan para protektahan ang iba. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka. Kinabukasan, nasa kafe sila ng ahensya at humingi ulit ng tawad si Juni kay Asushi para sa ginawa niya at nagpakilala. Pagkatapos ay tinanong sila ni Asushi kung ano ang kanilang trabaho bago sumali sa ahensya, na ikinagulat nilang lahat. At sinabi sa kanya ni Osamu, palagi kaming naglalaro. Sino mang bagong dating na pumasok sa amin, hulaan mo kung ano ang dating trabaho ng iba bago ang ahensya. Ang unang tama ng hula ni Asushi ay sina Juni at ang kanyang kapatid na si Naomi ay mga estudyante sa paaralan. Pagkatapos noon, nahulaan niya na si Kunita ay isang empleyado ng gobyerno na namamahala sa isang bagay at sumagot si Osamu, malapit ka na dahil isa siyang guro sa matematika. Nagalit si Kunita at sinabing nakaraan na iyon at ayaw na niyang maalala. Pagkatapos ay nagtanong si Osamu, at ako? Pinilit ni Asushi ang kanyang isip at sinubukan ngunit wala siyang maisip. Kaya sinabi sa kanya ni Kunita, huwag kang magpagod. Ang kanyang dating trabaho ay isa sa 7 misteryo ng ahensya at idinagdag ni Juni ang una. Ang makahula ng tama ay makakakuha ng premyo. Nagliwanag ang mga mata ni Asushi nang malaman niyang tumataas ang premyo araw-araw dahil walang nakakaalam ng sagot. Tinanong niya kung magkano na ang premyo ngayon at sinabing 700 yen. Nagulat si Asushi at sinubukang manghula ng random ngunit wala ni isa ang tama. Pinutol sila ni Kunita at sinabi kay Osamu, pakiramdam ko ay parang pag-alagala ka lang at walang ginagawa sa buhay. Seryosong sumagot si Osamu, hindi ako magsisinungaling tungkol dyan. May tumawag kay Juni na nagsasabi sa iba na may kliyente sila sa ahensya. Kaya tumayo silang lahat at sinalubong nila ang kliyente na isang investigador na customer. Kinausap siya ni Juni at tinanong kung anong uri ng pagtatanong ang gusto niya. Bigla nilang nakita si Osamu na hawak ang kamay niya at sinabing paano kung sumama ka sa akin para sa isang dobleng pagpapakasawi. Hinayla siya ni Kunita palabas at humingi ng tawad sa kliyente at sinundan siya palabas para pahirapan siya bilang parusa. Ipinagpatuloy ng kliyente ang kahilingan sa investigasyon at sinabing may mga taong tumatambay sa likurang pasilyo ng gusali ng aking kumpanya. Nakita sila ng mga tao na nakasuot ng punit na damit at nagsasalita ng wikang banyaga. Sa tingin ko ay mga ism-angler sila or kung ano paman. Bumalik si Kunita pagkatapos niyang matapos si Osamu at sinabi sa kanya na kayang hawakan ng pulisya ng militar ang bagay na ito. Sumagot siya, oo pero kailangan namin ng ebidensya para makapaghain ng reklamo. Nahinuha ni Kunita na gusto niya ang investigasyon para makakuha ng patunay sa kanilang mga ilegal na aksyon. Sinabi ni Kunita kay Asushi, simple lang ang trabaho na ito at hindi nakakasama ang mga ism-angler at pumupuslit lang sila ng ilang mga gamit. Nagulat si Asushi nang magpasya si Kunita na isama siya kay Juni. Naghanda siya ng mga gamit ni Asushi at bago umalis, ipinakita ni Kunita sa kanya ang isang larawan ng isang lalaki at nagbabala, bibigyan kita ng babala minsan lang kung makita mo ang lalaking ito huwag mo siyang awayin. Tumingin si Asushi at nagtanong, sino siya? Sumagot si Osamu, isang miyembro ng mafia. Tinatawag namin siyang ganoon dahil wala kaming alam tungkol sa kanya. Dagdag ni Kunita, ito ay isang kriminal na organisasyon na nagsasabing ang daungan ay nasa loob ng kanilang teritoryo. Tinatawag nila ang kanilang sarili na Port Mafia at sila ang pinakamapanganib na grupo sa underground sa lungsod na ito. Ang lalaki sa larawan ay isa sa kanila na nagngangalang Akigawa.
Isang mapanganib na lalaki at hindi siya kayang hawakan ng ahensya. Ang kanyang kakayahan ay espesyal para sa pagpaslang at maging ang pulisya ng militar ay walang pagkakataon laban sa kanya. Kasabay nito, pumasok si Akigawa sa isang istasyon ng pulisya na may dalang bag at sinabi sa kanila, natagpuan ko ito at ibabalik ko ito. Habang papalapit siya sa mga opisyal, nakilala nila siya at ibinunot ang kanilang mga baril na nakatutok sa kanya. Inilagay ni Akigawa ang bag sa harap nila at ginamit ang kanyang kakayahan. Pagkalipas ng ilang segundo, umalis siya sa istasyon at may isang taong dumaan na nagtanong tungkol sa isang bagay at natakot nang makitang sawi na ang lahat ng mga opisyal at puno ng dugo ang pader. Ang bag ay isang bomba at sinira nito ang buong lugar. Samantala, sinundan ni na Asoshi, Juni at Naomi ang kliyente na nagngangalang Higuchi at inakay niya sila sa isang nakaharang na koridor. Nagtaka si Juni at sinabing, ang mga Izem-Agler ay isang grupo ng mga duwag. Palagi silang may paraan upang makatakas or isang lihim na daanan, ngunit ang landas na ito ay ganap na nahaharangan. Sumagot siya, tama ka sa iyong mga sinabi at binuksan niya ang kanyang telepono upang tawagan si Akigawa at ipinaalam sa kanya na na-corner niya sila ayon sa hiniling. Nasa rooftop si Akigawa at sinasabing 5 minuto na lang at nandito na ako. Humugot si Higuchi ng 2 baril at pinaputukan si Juni na natigilan ng ang kanyang kapatid na babae ay humakbang sa harap niya at tinamaan ang bala. Lumuhad siya at niyakap ito ng mahigpit at nanginginig at hindi maproseso ang nangyari. Habang si Asoshi ay nanigas sa takot, hindi makagalaw, muling nilagyan ng baril at itinutok ang baril sa ulo ni Juni at sinabing ipinapakita ng kanyang investigasyon na ikaw ay isang miyembro ng non-combatant, kaya kunin mo na ang iyong prinsesa ngayon. Nagalit si Juni at ginamit ang kanyang kakayahang magpaputok ng nyebe, ginawang berdeng nyebe ang hangin sa paligid. Nakita niya ang pagpaslang sa mga mata ni Juni at bigla na lamang nagpaputok sa pag-asang matamaan ito. Ngunit biglang nawala si Juni sa kanyang paningin at sinabi sa kanya, ang aking kakayahan ay nagpapahintulot sa akin na kontrolin ang mga eksena sa paligid ko at hindi mo ako makikita. Nagpaputok siya ng biglaan sa pag-asang matamaan ito, ngunit muling nagpakita ang lalaki sa likuran niya at sinakal siya gamit ang 2 kamay hanggang sa mahulog ang mga sandata mula sa kanya. Biglang sumulpat si Akigawa sa likuran niya at inatake siya gamit ang kanyang kakayahan. Natarante si Asoshi nang siya na lang ang natira at naalala ang babala ni Kunita na huwag labanan ang lalaking ito kahit anong mangyari. Lumapit sa kanya si Akigawa at nagpakilala, sinasabing isa ako sa mga asong mafia tulad ng babaeng ito. Tumayo si Higuchi at sinabi kay Akigawa na kaya niya silang hawakan ng mag-isa. Sinuntok niya ito at galit na sinabing akala ko sinabi ko sa iyo na hulihin ng buhay ang lalaking tigre at sa halip ay nakita kitang nagpapaputok ng walang katiyakan, wala kang silbi. Naguluhan si Asoshi at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na kunin ang tigre? Sumagot si Akigawa na ikaw ang target ko noon pa. Ang mga sawi mong kasamahan sa sahig ay mga biktima lamang ng pagkasakal. Nagulat si Asoshi na kasalanan niya ang nangyari at kinumpirma ni Akigawa ang ideya na sinasabing ito ang iyong kapalaran. Magdudulot ka ng pinsala sa lahat ng nakapaligid sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagiging buhay at naapektuhan si Asoshi sa mga salitang iyon dahil sa nangyari sa ampunan. Biglang ginamit ni Akigawa ang kanyang kakayahan at sinadyang hampasin ang kanyang tagiliran. Isang itim na demonyo na nagngangalang Rashema ang nagpakita sa itaas niya at sinabi ni Akigawa, Asoshi balak kitang kunin ng buhay, pero kung mapipilitin kang lumaban, puputulin ko ang binti mo sa susunod. Nanginag sa takot si Asoshi at ang mga salita ni Akigawa ay lubos na nakaapekto sa kanya ngunit pinutol ito ni Juni at sinabihan siyang tumakbo ng mabilis. Nagulat si Asoshi na buhay pa sila at napalakas ang loob niya at tumakbo papunta kay Akigawa na siyang nagpakawala kay Rashema. Dumulas si Asoshi sa sahig at dumaan dito. Kinuha ang baril ni Higuchi mula sa lupa at pinaputukan si Akigawa pabalik ngunit sa kanyang pagkabigla ay nagpakita si Rashema sa kanyang likuran at kinain ang lahat ng bala. Ipinaliwanag ni Akigawa na ang itim na halimaw ay kumakain ng kahit ano at lahat ng bagay. Natigilan si Asoshi at nagtataka kung paano maaaring atakihin ang isang tao ng ganoon. Pagkatapos ay sinabi ni Akigawa, ako ay isang taong tumutupad sa kanyang salita at pinakawalan si Rashema upang putulin ang binti ni Asoshi. Napasigaw si Asoshi sa sakit at bumagsak sa lupa na dumudugo ng husto. Nakita niya ang kanyang sarili bilang maliit at mahina, umiiyak ng walang pagmamahal.
Nagpasya siyang baguhin ang lahat ng iyon ng lubusan. Bigla siyang nag-transform bilang asul na tigre at ang kanyang kanang binti ay muling regenerate. Natuwa si Akigawa dahil ito ang kanyang hinihintay at pinakawalan niya muli si Rashema, ngunit ang tigre ay nakatayo rito na nilalabanan ang enerhiya ni Akigawa at inihagis siya sa pader. Galit na galit si Higuchi para sa kanyang amo at pinaputukan ang tigre ngunit walang bala ang tumagos sa balat nito. Sinugod siya ng tigre ngunit iniligtas siya ni Akigawa sa huling sandali gamit si Rashema gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na geto. Hinati niya ang tigre sa dalawa ngunit biglang nawala ang tigre sa ilusyon ni Juni at muling nagpakita sa likod ni Akigawa na muling ginamit si Rashema habang ang tigre ay galit na sumugod sa kanya. Biglang nagpakita si Usamo sa pagitan nilang dalawa at hinawakan sila gamit ang kanyang pamamaraan na tuluyang nagpawalang bisa sa kanilang mga kakayahan. Nagtaka si Higuchi kung ano ang nagdala kay Usamo dito. Sinabi niya sa kanya na naghihinala ako sa iyo mula pa sa simula, kaya nagpa siya akong makinig sa iyo. Nagulat siya na sa sandaling lumapit at hinawakan siya nito, naglagay siya ng isang aparato sa insekto sa kanyang jacket. Hindi sila pinansin ni Usamo at pumunta upang gumising si Asoshi upang hindi niya kailangang magbuhat ng 3 tao. Tinutukan siya ni Higuchi at sinabing, sa tingin mo ba ay madali kang makakaalis dito? Ngunit tumawa si Akigawa at sinabi sa kanya, huwag kang gumawa ng anumang bagay na hindi mo kayang hawakan. At sinabi kay Usamo, atras kami sa pagkakataong ito, ngunit ang tigreng iyon ay magiging amin balang araw. Tanong ni Usamo, bakit mo siya gusto? Sumagot si Akigawa, dahil mayroong malaking pabuya para sa kanya sa black market at ito ay 7 bilyong yen. Nagulat si Usamo sa bilang at sinabi sa kanya ni Akigawa, bibisitahin namin ang iyong ahensya sa lalong madaling panahon. Tanong ni Usamo, iyan ba ay isang deklarasyon ng digmaan at subukan mo kung may lakas ng loob ka? Nagalit si Higuchi, tinawag silang isang mahinang maliit na administrasyon habang sinabing sila mismo ang kadiliman sa lungsod na ito at may relasyon sa lahat ng mga politiko at mamumuhunan. Walang kumontra sa amin at nabuhay, pangungot siya niyang sabi, alam ko. Sinabi sa kanya ni Akigawa, sigurado akong mas marami kang alam kaysa kan-inuman. Total dati ka namang miyembro ng Port Mafia. Kinabukasan, nagising si Asoshi mula sa bangungot tungkol sa nangyari kahapon. At nang tumingin siya sa tabi niya, nakita niya si Kunita. Kaya kinakabahan niyang tinanong, nasaan sina Juni at Naomi? Sinabi sa kanya ni Kunita, kumalma ka pareho silang maayos. Ginagamot sila ngayon ni Dr. Yasano sa kwarto sa tabi natin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, may balita na dapat mong malaman. May pabuya sa ulo mo na umabot sa 7 bilyon sa black market at iyon ang dahilan kung bakit ka hinahabol ng Port Mafia. Kinabahan siya ng husto at nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Pinakalma siya ni Kunita at sinabing walang duda na ang Port Mafia ay labis na marahas, ngunit manatiling kalmado, kahit ang pinakamahuhusay na tao ay maaaring mapaslang kung mawawalan sila ng kahinahunan. Nakabaligtad ang libro niya at sinabi niya ito, pagkatapos ay tumayo si Kunita at labis na nataranta sa takot sa Port Mafia, na nagpaisip kay Asoshi na nagpapanggap lamang siyang kalmado. Samantala, isa sa mga miyembro ng Port Mafia ang naglakad kasama ng kanyang mga tauhan at inabot ang isang matibay na pintong bakal, hinawakan ito, at ginamit ang kanyang mapanirang kakayahan, kaya nabasag ang pinto. Pumasok siya kung nasaan ang mga manggagawa at sinabing, nabalitaan kung may mga punk na nagbebenta ng mga paninda ng Port Mafia sa black market at ang kanilang base ay dapat na narito. Pumunta kami upang maghanap ng patunay at mahinahon siyang naglakad kasama nila, nagtanong, ayaw ba ninyo kung halugugin namin ang mga paninda? Bigla, isa sa mga manggagawa ang kumuha ng isang bakal na pamalo at inihagis ito sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pamalo gamit ang kanyang kakayahan, na nagpahinto dito at nagpalipad sa manggagawa hanggang sa tumama ito sa isang lalagyan. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nakita ang pamalo na nakabaluktot at nagulat siya. Lumapit ang miyembro ng mafia at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, nagtanong, hindi ka pa ba nakakita ng gumagamit ng kakayahan dati? Pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang baliin ang bawat buto sa katawan ng manggagawa. Lahat ng manggagawa ay tumayo palayo sa takot. Umalis ang miyembro ng mafia, sinabihan ang kanyang mga tauhan na tapusin na sila. Nagsimula silang magpaputok at gumawa ng pagpaslang.
Kinabukasan, nagkataong napadaan si Asushi sa pinangyarihan ng krimen at narinig niya na ang may gawa nito ay ang Black Lizard ng Port Mafia. Mas lalo siyang natakot sa mafia at natakot na baka atakihin nila ang ahensya dahil sa kanya. Samantala, sa punong tanggapan ng Port Mafia, tumunog ang telepono. Sinagot ni Higuchi at nalaman niyang si Asushi iyon. Nang mapagtanto niyang nakita niya ang kanyang card, umalis siya sa ahensya. Sinabi niya sa kanya, iniligtas ka ng iyong mga kasama noong araw na iyon, ngunit hindi na iyon mauulit. Seryosong sumagot ang lalaki, na nagsasabing, magre-resign ako sa ahensya at tatakbo ng mag-isa kaya hulihin mo ako kung kaya mo. Tanong niya ibig sabihin, gusto mo bang umatras kami sa digmaan laban sa ahensya? Ibinaba niya ang telepono at tumayo si Higuchi, tinawag ang Black Lizard Squad. Pagkatapos ay pumunta si Asushi sa ahensya upang kunin ang kanyang mga gamit, malungkot na naglakad pababa ng hagdan. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Kunita na may dalang maraming libro na galit na nagsabi, kasalanan mo ang malaking gulo na ito, kaya tulungan mo akong buhatin ang mga librong ito. Lumingon si Asushi at sinabing, huwag kang mag-alala, wala nang mas malala pa sa nangyari ang mangyayari. Ligtas na ang ahensya ngayon at pagkatapos ay umalis sa lugar at naglakad palayo. Kasabay nito, ang pinuno ng Black Lizard na nagngangalang Ryugo ay nasa isang pasilyo nang pumasok si Makaso, isang commander ng squad sa unit ng Black Lizard, na nakangiti ng malapad, at tinatanong kung nasaan si Jing. Sumagot si Ryugo, nandito ako sa harap mo. Bigla, mula sa dilim, isang nakamaskara na parang ninja ang nagpakita na may hawak na kutsilyo sa kanyang leeg. Nagalit si Makaso, at nagtanong, gusto mo bang lumaban or ano? Pinatahimik sila ni Ryugo at pinagbantaan na tatapusin sila kung hindi sila titigil. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Higuchi, at tinatanong kung ano ang misyon na kailangan ninyong tatlo. Sumagot siya, ang opisina ng armadong detective na ahensya. Tinanong niya, ang ahensya mismo, hindi ang tigre. Sumagot siya, nabigo kami noong nakaraang beses dahil sa ahensya. Hindi namin uulitin ang parehong pagkakamali, kaya aalisin muna namin ang ahensya. Tinanong niya kung tatapusin ko ba lahat at sumagot siya, okay lang sa akin at natuwa ang Black Lizard. Samantala, nakatayo si Akigawa sa harap ng isang selda at kinakausap ang isang babaeng nakakulong sa loob, sinasabi rito na ang mga walang silbing tao ay hindi karapat-dapat mabuhay. Pinakawalan niya si Rashema at itinutok ito malapit sa leeg nito. Nang mapansin niyang hindi ito natigilan or nagpakita ng takot, sinabi niya rito, nakakatuwa ang iyong determinasyon, ngunit gusto kitang bigyan ng dahilan para mabuhay. Kasabay nito, nakarating ang pangkat ng Black Lizard sa pintuan ng ahensya. Binasag ito ni Ryugo gamit ang kanyang kakayahan, at lahat sila ay pumasok, ang ilan ay armado ng mga rifle. Nagtanong si Kunita, sino ka? Sumagot si Ryugo, pasensya na kahit na isa kang ahensya ng detective, nakalimutan kong magpa-appointment at nakalimutan ko ring kumatok. Napagtanto ni Kunita na ito ang Black Lizard ng Port Mafia at inutusan ni Ryugo ang kanyang pangkat na magpaputok. Samantala, mag-isang naglalakad si Asushi, malungkot na naaalala ang mga salita sa ampunan at pakiramdam niya ay tama ang mga ito. Bigla, nakarinig siya ng putok ng baril mula sa direksyon ng ahensya. Kaya, mabilis siyang tumakbo roon. At pagpasok niya, nakita niya si Kunita na ibinagsak si Ryugo sa lupa. Bagamat madaling natalo ng ibang mga miyembro ng ahensya ang iba, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagalit si Kunita na nasira ang opisina at ngayon ay kakailanganin nila ng maraming pera para maayos ito. Itinapon nila ang mga miyembro ng Port Mafia at narinig ni Asushi si Kunita na nagsasabing, sana ay itigil na nila ang mga mahihinang pag-ataking ito. Napagtanto ni Asushi na pinalaki niya ang sitwasyon at ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari sa lahat ng oras. Napaiyak siya sa tuwa dahil matagal na niyang gustong manatili sa kanila. Sinimulan ni Asushi na linisin ang lugar kasama ang iba matapos mapagtanto ang kadakilaan at lakas ng ahensya. Pagkatapos ay napansin niya ang parang batang pag-uugali ni Rambo at hindi niya sila tinutulungan na maglinis kahit na isa siya sa mga miyembro ng ahensya. Bigla, tinawagan ni Rambo si Kunita at sinabihan siyang kailangan kong pumunta sa aking misyon. Nagtanong si Kunita na pupunta upang lutasin ang kaso ng pagpaslang. Mayabang niyang sinabi na hindi mahuhuli ng pulisya ng lungsod ang sinumang kriminal nang walang tulong ko,
dahil ang aking lubos na konklusyon ang pinakamahusay na kakayahan sa buong bansa. Tiningnan siya ni Asoshi na nalilito at mas nagulat sa kung paano siya pinuri ng lahat. Sinabi ni Kunita kay Asoshi, kalimutan mo muna ang paglilinis at sumama ka na kay Rambo. Nagulat si Asoshi at sinabing, napakalaking responsibilidad ang maging detective assistant. Sumagot si Rambo, assistant. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa kahit sino sa investigasyon. Kinailangan nitong bilhan ng isang bagay para kunin ito or para makadaan sa umiikot na gate. Sinabi niya sa sarili, siguro wala siyang magagawa kundi gamitin ang kanyang kakayahan. Pagdating nila, nagulat si Rambo sa pulis na naroon dahil may inaasahan siyang iba. Sumagot ang opisyal, nandito ako ngayon sa halip na si Yosui dahil inilipat na ang kaso sa aming departamento. Ako si Manuro at sinabi niya kay Rambo, hindi namin kailangan ang tulong mo. Sumagot si Rambo na ang lahat ng mahihirap na kaso sa mundo ay dapat pangasiwaan ng isang bihasang detective. Sumagot si Manuro, hindi namin kailangan ang tulong mo sa pagkakataong ito dahil ang biktima ay kasamahan ko. Binuksan niya ito para ipakita sa kanila ang bangkay at ang detective. Sinabi ni Shigemoto, na kasama ni Manuro, natagpuan namin siya kaninang umaga na lumulutang sa ibabaw ng ilog. Nagpatuloy si Manuro, 3 bala ang tumama sa kanyang katawan, pero hindi pa rin namin alam kung saan or kailan siya pinaslang, at hindi rin namin nakita ang mga bala. Tanong ni Rambo, may mga sospek ba? Sumagot siya, wala at sa pagkakaalam namin, bilang mga katrabaho niya, wala pa siyang karelasyon. Sabi ni Rambo nang may nakakainis na ngiti, kaya hindi mo alam. Galit na sagot ni Manuro, hindi ko hahayaang pangasiwaan ng isang baguhang detective na tulad mo ang kasong ito. Bigla, may nakita ang mga opisyal na nahuli sa lambat na inihagis nila sa ilog. Mabilis nila itong hinayla palabas at natagpuan si Usamo, na muling nagtatangkang magpakasawi. Nang makita niya ang bangkay, labis siyang nalungkot para sa babaeng nasawi, at sinabing tiyak na malalaman ng ating natatanging detective kung sino ang pumaslang. Sumagot si Rambo, hindi hanggat hindi ko muna hinaharap ang kaso at tingnan mo kung ano ang gusto ng lalaking iyon. Itinuro niya si Manuro at sumagot, hindi namin kailangan ng mga pribadong detective. Mas magaling ang lahat ng kasamahan ko kaysa sa sinumang detective na tulad mo. Tinanggap ito ni Rambo bilang isang hamon at sinabi kay Shigemoto, lutasin mo ang kasong ito sa loob ng 1 minuto mula ngayon. Nabigla si Shigemoto dahil imposible iyon. Sabi ni Rambo, malulutas ko ito nang wala pang 1 minuto. Kaya, kung kasing husay mo ang sinasabi niya, dapat mas mabilis mo itong lutasin kaysa sa akin. Mabilis na nag-isip si Shigemoto, sinasabing iniimbestigahan ng biktima ang isang kaso ng port mafia. Sa tingin ko ay sa kanila ang ganitong estilo ng pagpaslang. Sumagot si Usamo, hindi, ang mga pamamaraan ng port mafia ay napaka-espesipiko. Una, pinipilit nila ang traidor na kagatin ang gilid ng bangkita. Pagkatapos, tinatapakan nila ang ulo nito para mabasag ang panga habang siya ay nasasaktan, at pinaputukan nila ng 3 bala. Ang tanging katulad lang dito ay ang pagpapaputok niya ng 3 bala. Nahulaan ni Manuro na ito ay isang pagtatangka na pagtakpan ang krimen, kaya nagpaputok ang asasin ng 2 karagdagang bala para magmukhang ginawa ito ng mafia. Labis na nagalit si Shigemoto para sa kanyang kasamahan. Tinapik ni Rambo ang kanyang likod at sinabing, tapos na ang oras mo at ilang light years pa ang layo mo sa antas ko. Pagkatapos ay sinabi niya kay Manuro, hindi kasing talino ng sinabi mo ang mga kasamahan mo. Nagalit si Manuro, at sinabing, paulit-ulit kang nagsasalita ng kalokohan. Mukha kang isang taong nagbasa lang ng napakaraming nobelang detective na nakaapekto sa iyo. Ang mga kaso ay nalulutas sa pamamagitan ng masusing investigasyon, pasensya, at pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Pinaglaruan siya ni Rambo, na sinasabing, ang magagaling na detective ay hindi nag-iimbestiga. Ang aking kakayahan ay kayang mahulaan ang pumaslang sa isang iglap, at malalaman ko rin kung saan at kailan nangyari ang krimen. Alam ko pa nga kung paano papaaminin ang pumaslang at kung nasaan ang ebidensya. Sumagot si Manuro, tama na ang pagmamayabang at ipakita mo sa amin at mayroon kang 1 minuto. Natuwa si Rambo at sinabi ni Usamo kay Asoshi, bantayan mong mabuti, dahil ang kakayahang ito ang nagpapanatili sa pagpapatakbo ng ahensya.
Kinuha ni Rambo ang kanyang salamin at isinuot ang mga ito upang i-activate ang absolute deduction ability. Bigla, sinabi niya, naiintindihan ko. Kinutya siya ni Manuro at itinaas ni Rambo ang kanyang mga kamay at itinuro si Shigemoto at sinabing, ikaw ang pumaslang. Nagulat si Shigemoto, gayon din si Asoshi. Natawa si Manuro ng pangungutya, si Sargento Shigemoto ang aking senior na kasamahan sa trabaho. Tiwala na sumagot si Rambo, siya ang pumaslang. Nagalit si Manuro, at sinabing imposible. Ang asasin ay malapit sa pinangyarihan ng krimen sa simula pa lang. Sumagot si Rambo, sa kabaligtaran, dahil siya ang asasin, gusto niyang manatiling malapit sa investigasyon. Mayroon din akong ebidensya at hiningi niya kay Shigemoto ang kanyang baril. Nataranta si Shigemoto, at sinabing siguro nagbibiro ka. Ang pagbibigay ng aking armas sa isang sibilyan ay isang seryosong krimen. Sinabi sa kanya ni Rambo, kung kukunin ko ang baril at wala akong makita, aaminin kong wala akong silbi at baguhan lamang ako. Inutusan ni Manuro si Sargento Shigemoto na ipakita ang armas. Tumingin si Shigemoto sa ibaba, hindi sinusunod ang utos. Sinabi ni Rambo, kahit sa lungsod na ito, hindi madali para sa isang baguhan na makahanap ng karagdagang bala, at mas mahirap kapag ang armas ay inisyu ng gobyerno. Kinabahan si Manuro, at galit na nagtanong, bakit hindi ka sumusunod? Sagot ni Rambo para sa kanya. Kinakabahan siyang iniisip ngayon kung ano ang sasabihin niya tungkol sa 3 bala na ipinutok niya. Nagulat si Shigemoto at sinimulan na talagang paghinalaan siya ni Manuro. Binunot ni Shigemoto ang baril at biglang itinutok ito kay Rambo. Itinulak ni Usamo si Asoshi papunta kay Shigemoto, na nagpahinto sa kanya, at inaresto nila siya. Sinubukan ni Shigemoto na itanggi ang nangyari at sinabi ni Rambo na naganap ang krimen kahapon ng umaga sa Lumang Daungan, 100 metro mula rito. Nagtanong si Manuro, paano mo nalaman? Sumagot si Rambo, kung pupunta tayo roon, makikita natin ang mga bakas ng paa sa biktima at pati na rin ang mga mantsa ng dugo na hindi mabura. Lalong natakot si Shigemoto at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Sumabad si Minura, pakikinggan natin ang iba pa sa opisina ko. Dinala nila si Shigemoto sa opisina kung saan sinimulan niyang aminin na ayaw niyang gawin iyon, ngunit may iniimbestigahan ang babae at pinaghihinalaan siyang may katiwalian. Hindi inaasahan, nakahanap talaga siya ng ebidensya tungkol sa isang mahalagang miyembro, ngunit matalino ang miyembrong iyon at nagpadala ng especially iya sa loob ng pulisya para alisin ang ebidensya. Sinabi sa kanya ni Rambo, ikaw ba ang especially iyang iyon? Kinakabahang sagot niya, gusto kong maging pulis at nabigo ako matapos bumagsak sa pagsusulit ng 3 beses. Pagkatapos ay may tumawag sa akin at nagtanong kung handa na ba akong gumawa ng kahit ano para maging pulis. Nagalit si Manuro at sinabing, kaya pinatay mo si Yamiha dahil naging isa ka sa mga aso niya. Sigaw ni Shigemoto, hindi iyon ang nangyari. Sinubukan ko siyang balaan at sinabi sa kanya, masasawi ka kung hindi mo ibibigay ang ebidensya, ngunit nagpumilit siya. Itinaas ko ang baril ko para lang takutin siya para makuha ko ang ebidensya dahil kung hindi, magpapadala sila ng asasin. Ngunit patuloy siyang nagpumilit, kaya itinutok ko ang baril sa sarili kong ulo, nagbabantang magpakasawi. Tumakbo siya papunta sa akin at itinutok ang baril sa kanya at aksidenteng nagpaputok. Sagot ni Rambo at pagkatapos, kung wala kang gagawin, magiging opisyal kang asasin at matatanggal sa trabaho. Kaya natatakot kami na kinontak mo ang miyembrong nagdala sa iyo sa usapin nito. Sinabi niya sa iyo kung paano itapon ang ebidensya dahil inutusan kanyang magpaputok ng 2 karagdagang putok sa kanya para magmukhang mafia ang may gawa nito. Pagkatapos ay inilagay siya sa ilog para maanod siya palayo. Tinanong ni Manuro, nasaan ang ebidensyang kinuha mo mula kay Yamiha? Tahimik si Shigemoto, kaya lumapit si Rambo sa kanya at sinabing, gusto mo bang hulaan ko ang huling pangungusap na sinabi niya sa iyo? Pasensya na ha. Umiyak ng malakas si Shigemoto, sinasabing, alam mo naman talaga ang lahat at nasa drawer ng mesa ko ang ebidensya. Pagkatapos ng kaso, nagpasalamat si Manuro kay Rambo para sa tulong nito, kinilala siya, at nangakong tatawag kung kailangan niya ulit ng tulong. Habang papalayo sila, namangha si Asoshi sa kapangyarihan ni Rambo at kinausap niya si Usamo tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Usamo, sa totoo lang, hindi ito talento or espesyal na kakayahan tulad ng sa amin.
Nabigla si Asushi at nagpatuloy si Usamo. Si Rambo ay isang bihirang sibilyan na walang anumang espesyal na kapangyarihan. Ang totoo ay naniniwala siyang mayroon siyang kakaibang kakayahan at sa kabila ng kanyang mukhang batang mukha, siya ay 26 na taong gulang, nirerespeto siya ng lahat dahil alam nilang ang kanyang mga konklusyon ay palaging tama kahit walang anumang kapangyarihan. Naunawaan ni Asushi kung bakit gusto at nirerespeto ng lahat si Rambo. Kinabukasan, nagmisyon sina Kunita kasama sina Usamo at Asushi at sinabi sa kanila na ang misyon ay lutasin ang serye ng mga pagkawala na nangyayari sa lugar ng Yokohama. Ngunit ang problema ay ang kanilang impormasyon ay nagmula sa isang hindi kilalang pinagmulan at ang kanilang layunin ngayon ay imbestigahan muna ang pinagmulan. Pumasok sila sa silid ng impormante ng ahensya kung saan nagtatrabaho si Rekoso. Tinanong siya ni Kunita, nahanap mo ba ang pinagmulan ng impormasyon? Sagot ni Rakuso sa asul na gabay at may nahanap akong data na naiwan sa server at mga litrato ng mga dinukot na biktima. Hindi masamang tao ang especially iya at sinabi niya kung saan sila nakakulong at lahat ng bagay. Nagulat si Kunita sa pangalan at sinabi sa kanya, gusto kong patuloy kang maghanap tungkol sa asul na gabay. Pagkatapos nito, umalis sila para sumakay ng kotse patungo sa ospital na binanggit ng hindi nagpapakilalang source. Pagdating nila, nakita nila itong isang abandonadong ospital na mukhang nakakatakot mula sa loob. Nagpatuloy sila sa mga pasilyo hanggang sa makakita si Asushi ng mga bakas ng paa. Bigla, nakarinig sila ng isang boses na humihingi ng tulong. Kaya, mabilis nilang sinundan ang tunog. Pinuntahan nila ang isang babae na nalulunod sa isang tangke ng isda. Nagpakilala siya at sinabing, ako ay isang doktor sa universidad at ang pangalan ko ay Sasaki Nobuko. Tinanong siya ni Usamo, nakita mo ba kung sino ang dumukot sa iyo? Humingi siya ng paumanhin dahil nahimatay siya sa istasyon at nang magising siya, nasa loob na siya ng tangke. Sinabi niya sa kanila na maaaring may iba pang mga dinukot dito. Narinig niya ang kanilang mga boses nang magsimula siyang malunod sa tangke. Mabilis silang kumilos at binuksan ang lahat ng mga pinto. Habang talagang natagpuan niya ang iba pang mga dinukot na tao at tinawag sila, laking gulat nila nang makita silang nakakulong sa loob ng isang silid na napapalibutan ng mga reinforced glass at naglabas ng gas sa loob upang mapaslang sila. Pinigilan ni Usamo si Kunita sa pagbasag ng pinto upang hindi niya pasabugan ang buong gusali. Kinabukasan, inangkin ng mga pahayagan na ang ahensya ang may pananagutan sa pagkasawi ng mga taong iyon dahil naroon sila sa pinangyarihan. Napagpasyahan ni Kunita na ang layunin ng kalaban mula pa sa simula ay iframe ang ahensya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagtanto ni Kunita kung sino ang mandurukot. Kinuha niya ang iba pa at tinawagan ang driver ng ahensya na isa rin sa mga impormante na nagtatrabaho kasama nila ng ilang sandali. Nang makarating sila malapit sa daungan, sinabi ng driver kay Kunita, nang sabihin mo sa telepono na alam mo kung sino ang mandurukot na excite ako. Saan tayo dapat pumunta para makontak siya? Biglang sinabi ni Kunita, huwag nang magpaligoy-ligoy at nangyari ang mga pagdukot dito at ikaw ang mandurukot, at nagulat ang driver. Tinanong ni Asushi, bakit niya gagawin iyon? Sumagot si Usamo na malamang ay ibinebenta niya ang kanilang mga organo sa black market at dahil hindi sila mabibili ng malaki sa ibang bansa sa Japanese yen, malamang ay nagpasya siyang ibenta ang mga ito ng mag-isa para makakuha ng mas malaking halaga. Kinakabahang sinabi ng driver na kung ginamit ko ang card na ito para mandukot ng mga tao, madali sana akong matagpuan ng pulisya. Sumagot si Kunita na walang mag-iisip ng taxi dahil nawala nang walang bakas ang mga biktima. Kinabukasan, sinabi niya sa kanya na kapag nawalan sila ng malay, ikulong mo sila at kukunin ang kanilang mga damit para isuot. Pagkatapos, pupunta ka sa mga lugar na dapat nilang puntahan at sisiguraduhin mong mahuhuli ka ng mga kamera para hindi malaman ng pulisya na nasawi na ang biktima. Kapag tiningnan nila ang mga recording, pipili ka ng mga taong ang tangkad, hugis ng katawan, at salamin ay kapareho ng sa iyo. Dagdag pa ni Usamo, madali lang ang pagdukot kay Sasaki dahil nahimatay na siya sa istasyon ng tren. Kaya hindi mo na kailangan ng maraming pagsisikap noong panahong iyon at nagkunwari kang tinulungan mo siya at isinama mo siya. Sumagot ang driver, palagay mo lang ang lahat ng ito.
Pinilit siya ni Kunita at sabi ng driver, gumawa tayo ng kasunduan, isusuko ko ang sarili ko sa pulis, pero sa isang kondisyon na paprotektahan mo ako sa loob ng 72 oras sa inyong punong himpilan hanggang sa dalhin ako ng prosekusyon. Naguguluhan na tanong ni Kunita kung bakit niya gagawin iyon at sumagot siya, na-provoke ako na gawin ang lahat ng ito ng isang bagong organisasyon ng pagpupuslit ng organo at sinabihan nila akong kikita ng malaki at hindi mahuhuli. Galit na tanong ni Kunita kung sino sila at sumagot siya, hindi ko alam. Nakilala ko sila sa Central Port Building at tanong ni Usamo, at bakit kailangan ninyo ng proteksyon? Sumagot ang driver, dahil ang huling taong dinukot ko ay miyembro ng Port Mafia. Biglang may putok ng baril na tumama sa taxi kaya natakot ang driver at tumakbo. Sinabi ni Kunita na habolan ni Asushi ang driver. Dahil kung mawawala siya sa atin, hindi kailanman magpapakita ang katotohanan, at isinulat niya sa kanyang kwaderno magaan na pagsabog. Ang pahina ay naging isang flash bomb at inihagis niya ito sa mga miyembro ng mafia, na nagpabulag sa kanila. Lumapit sina Usamo at Asushi sa driver at lumabas si Kunita mula sa likod ng pinto ng kotse, pinaputukan ang kanilang mga kamay, na nagpalipad sa kanilang mga armas. Biglang hinati ni Rashema ang kotse sa kalahati at nahirapang umiwas si Kunita sa mga atake ni Akigawa at pinaputukan ang isang bala diretso sa kanyang ulo. Ngunit gaya ng dati, hindi gumana ang mga bala laban kay Akigawa. Bagamat hindi siya tinutukan ni Kunita at tumama pa nga sa isang tubo ng tubig, na nag-spray kay Akigawa ng tubig. Pagkatapos ay tumawag si Kunita ng isang electric shock device at inihagis ito sa tubig, na ikinakuryente ni Akigawa, na napasigaw sa sakit. Ngunit nakalabas siya ng tubig pagkatapos at nang marinig ang sirena ng pulis, sinabi ni Akigawa, magkikita tayong muli at umalis. Pagkatapos noon, pumunta sina Kunita at ang iba pa sa lugar kung saan madalas makipagkita ang driver sa mga ismagler. Sinabi sa kanila ni Usamo na ito ang lugar kung saan pinasabog ng Haring Asol ang kanyang sarili. Sa insidente ng Bandilang Asol, sinira ng taong iyon ang mga pambansang pasilidad at maraming kumpanya at sa huli ay pinasabog ang kanyang sarili matapos siyang palibutan ng mga pulis sa gusaling ito. Narinig ko na ang terminong gabay na asol dati at napaisip ako kung ano ang kaugnayan nito sa Haring Asol, sumagot si Kunita. Ako ang nag-imbestiga sa kanya at nag-ulat ng kanyang lokasyon sa pulisya. Ngunit ng araw na iyon, ang hukbong tanggapan ng kaligtasan ng publiko at pulisya ay nagtutulungan, kaya magulo ang pamumuno noong panahong iyon. 5 detective lamang ang nakarating sa tagwan sa tamang oras, ngunit natutunan ng Haring Asol ang mga galaw ng pulisya at inihanda ang bomba. Nang magpasya ang detective na salakayin ng lugar at pumasok, sumabog ito. Nagtanong si Usamo at isa sa 5 detective na iyon ay ang ama ni Rock Uso, tama ba? Malungkot na sagot ni Kunita, isa siyang napakahusay na detective na may matibay na pakiramdam ng hustisya at ako ang nag-ulat ng lokasyon ng Haring Asol sa pulisya. Kaya ako ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Muling tiningnan ni Asushi si Kunita sa kanyang likuran at sinabing hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Bigla, nakatanggap si Kunita ng mensahe na nagsasabing ito ay isang bagong misyon para sa ahensya at ang kliyente ay ang Asol na gabay at ang misyon ay ang magpakalat ng bomba bago bukas. Buong determinasyong sinabi ni Kunita, sa pagkakataong ito, hindi natin hahayaang sumabog ang bomba kahit anong mangyari. Kinabukasan, nagpulong ang ahensya upang maglahad ng mga ideya. At pagkatapos basahin sa kanila ni Kunita ang mensahe at nalaman na may gumawa ng bomba sa isang hindi kilalang lokasyon at hinihiling sa kanila na pakalatin ito, naunawaan nila na sinusubukan silang ilagay ng Asol na gabay sa isang mahirap na posisyon upang sirain ang reputasyon ng ahensya. Pagkatapos nito, lumabas si Kunita upang tawagan si Rock Uso at hiniling sa kanya na hanapin ang lokasyon ng Asol na gabay. Sinabing gusto kong subaybayan mo ang datos ng kagamitang ginamit sa paggawa ng bomba. Pagkatapos ay pumunta siya sa kafe kung saan sisigawan si Usamo dahil sa hindi pagdalo sa pulong sa umaga. Sinabi sa kanya ni Usamo, alam ko ang nangyayari at alam kong layunin ng Asol na gabay na sirain ang ahensya. Nakaupo si Sasaki kasama nila at nagtanong, sigurado ka bang ayos lang para sa isang estranghero na tulad ko na marinig ang lahat ng ito? Tinanong ni Usamo ang kanyang opinyon tungkol sa kaso dahil ang kanyang larangan ay psikolohiya. Sabi niya, sa palagay ko ang lalaking Asol at ang Haring Asol ay iisang tao.
At nang pasabugan niya ang kanyang sarili sa gusali, nakatakas siya kahit papaano. Tinanong ni Asushi, kahit nabuhay pa ang Haring Asul, bakit mo targetin ang ahensya? Sabi ni Usamo, siguro dahil si Kunita ang nagulat ng kanyang pinagtatagwan. Sumagot si Kunita, kinumpirma ng pulisya ng militar ang pagkasawi ng Haring Asul pagkatapos ng forensic analysis. At walang duda tungkol dito, sabi ni Usamo. Sa anumang kaso, dapat kang maging handa hanggang sa matuklasan mo kung sino talaga siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakatanggap sila ng mensahe mula kay Rambo, na nasa malayong lugar para sa isang investigasyon, at hindi nila siya makontak. Tumawag si Asushi at tinanong siya tungkol sa lokasyon ng bomba. Sinabi sa kanila ni Rambo na ito ay nasa isang tindahan ng kagamitan sa pangingisda. Mabilis silang nagmaneho papunta roon at tinanong ni Asushi, pero bakit tindahan ng kagamitan sa pangingisda? Sinabi sa kanya ni Usamo, buksan mo ang mapa at tumingin sa paligid. Nakita niya ang lahat ng pasilidad ng gasolina at gas sa malapit at napagtanto niya na ang layunin ay gumawa ng isang maliit na pagsabog na magpapasiklab sa malalaking container at sisira sa buong daungan. Nagpatuloy si Usamo, ngunit ang palihim na pagpasok sa isang lugar na tulad niyan ay mangangailangan ng paglampas sa napakalakas na mga sistema ng seguridad. Kaya, ang mas madaling paraan ay ilagay ang bomba sa isang kotse at iwanan ito malapit sa mga pasilidad ng gasolina. Samantala, natagpuan ng bomb disposal squad ang kotse na may bomba sa loob, ngunit ipinaalam kay Usamo na hindi nila ito maigalaw dahil sa timing device at halos imposibleng i-disable ito bago lumubog ang araw. Biglang hininto ni Kunita ang sasakyan sa kabilang kalsada dahil may nakatanggap din ng tawag. Tinawagan ni Rambo si Asushi at tinawagan naman ng presidente ng ahensya si Usamo. Nagsimulang magmaneho ulit si Kunita at sinabi sa akin ni Rakuso na may umorder ng transmitter at iba pang kagamitan para sa isang lumang pasilidad ng puwersa ng depensa. Sabi ni Asushi, ganito rin ang sinabi sa akin ni Rambo. Dagdag ni Usamo, sinabi ng presidente na natagpo ang sawi ang driver. Nagulat sila dahil dapat daw ay nasa isang ganap na liblib na lugar na may proteksyon. Nagpatuloy si Usamo, nasawi siya matapos biglang bumagsak sa sakit at hindi alam ang sanhi ng kasawian. May nakita silang nakasulat na 00 sa kanyang mga kamay. Narating nila ang lumang pasilidad ng puwersa ng depensa at biglang lumipad ang mga bomba papunta sa kanila na halos hindi naiwasang iwasan ni Kunita. Sa sandaling iyon, nakita nila ang 4 na taong nagpaputok sa kanila. Gumamit si Kunita ng Doc Poet at nagpasabog ng flash bomb, sinabihan sina Usamo at Asushi na hanapin ang transmitter at magpadala ng stop signal para sa bomba. Lumabas siya mula sa likod ng sasakyan para umatake at biglang natagpuan ang sarili sa loob ng isang bilog sa lupa. Sa harap niya ay isang lalaki ang nagsasabing ibigay mo sa akin ang numero mo. Nawala ang bilog mula sa lupa at nagpakita ang numero 39 sa kanyang mga kamay. Lumapag ang kalaban sa harap niya at sa isang kilos ay pinalipad palayo ang sandata ni Kunita. Nainis si Kunita sa kanyang kakayahan at tinanong ng kalaban kung ano na ang numero mo ngayon. Tumingin si Kunita at nakitang 21 na ito. Sabi ng kalaban, hindi mo matatakasan ang aking kakayahan. Ginalaw niya ang kanyang daliri, kinokontrol si Kunita, ginalaw siya pakaliwa at pakanan ayon sa gusto niya, binuhat siya at inihampas sa lupa, sinasabi sa kanya, kapag umabot na sa 0 ang numero mo, masasawi ka sa sakit. Sa totoo lang, mas banta sa amin ang ahensya ng detective kaysa sa mafia, kaya kailangan ko muna kayong puksin. Kinuha niya ang susi sa pag-deactivate ng bomba sa harap ni Kunita at binasag ito, kaya wala nang pag-asa na mapigilan ito. Nagalit si Kunita at sinugod siya, ngunit kinontrol siya ng kalaban at itinulak palayo. Naabot ni Usamo ang transmitter ngunit natagpuan niyang gumagana ito gamit ang isang susi na kailangan niya upang ma-defuse ang bomba. Bigla, nagpakita ang isang malaking lalaki na nagbabantay sa aparato. Sinubukan siyang suntukin ni Usamo ngunit mahina siya sa pisikal na labanan, kaya sinakal siya ng malaking lalaki. Tumalon si Asushi gamit ang upo ang metal ngunit wala itong epekto. Sinipa siya ng malaking lalaki at inihagis si Usamo sa pader. Napansin ni Kunita ang nangyayari kay Usamo sa itaas at nakita niya ang malaking lalaki na sinasakal siya ngunit wala siyang magawa dahil kontrolado siya ng kalaban. Tinawag siya ni Usamo at naunawaan ni Kunita na gusto niyang magpalit ng pwesto.
Nagpatawag si Kunita ng wire gun at pinaputukan ito sa bintana malapit kay Usamo, na nabasag ito. Tumalon si Usamo at sumulong din si Kunita. Ginamit ng kalaban ang number circle kay Usamo ngunit pinawalang bisa ito ni Usamo gamit ang kanyang kakayahan. Nataranta ang kalaban dahil hindi niya maintindihan kung bakit walang numerong nagpakita sa kanya. Mahinahon at may kumpiyansang lumapit sa kanya si Usamo at sinabing sa kasamaang palad ay wala itong epekto at sabihin sa iyong higanteng partner na magpalit ng trabaho at maging porter. Sinuntok niya ang kalaban ng sabay at sinuntok ni Kunita ang higanti, na inihagis siya sa pader at bumagsak sa kanya ang mga metal na bagay. Tinanong ni Asushi si Kunita kung saan ang susi. Sumagot si Kunita, nasira ito ng kaaway. Nataranta si Asushi dahil 3 minuto na lang ang natitira. Ginuhit ni Kunita ang hugis ng susi sa kanyang kwaderno at ginamit ang makatang dapo upang lumikha ng isa pa. Sinabi kay Asushi, ang aking kakayahan ay nagpapahintulot sa akin na gumawa ng anumang bagay na nakita ko na noon. Inilagay niya ang susi sa aparato at dinafuse ang bomba. Kinabukasan, pumunta si Kunita sa sementeryo at doon nakita si Sasaki. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mahalagang appointment na dadaluhan at umalis. Pagkatapos ay nakatanggap si Kunita ng tawag mula kay Usamo na nagsasabi sa kanya tungkol sa isang kakaibang lugar na pagkikitaan. Pagdating niya, ipinakita sa kanya ni Usamo ang isang flash drive at sinabing, ito ay isang pag-aaral sa Yokohama na natagpuan namin sa isang computer sa kanilang pinagtataguan, at sinabi nito na ang pagsira sa ahensya ang prioridad. Nagulat si Kunita at hindi nila pinapansin ang mafia na responsable sa mundo ng kriminal at nakatuon sa ahensya. Sinabi sa kanya ni Usamo na may nagmamanipula sa kanila gamit ang maling impormasyon. Nagpadala ako ng mensahe sa taong pinaghihinalaan kung nasa likod ng lahat ng ito at sinabi ko sa kanila na mayroon akong patunay. Ang taong iyon ay papunta na rito ngayon. Biglang pumasok si Rakuso at nagalit ng husto si Kunita ngunit sinabi ni Usamo, nakikita kong nahak mo ang mga mensahe ko at alam ko na ang mangyayari kaya pumunta ka. Sumagot si Rakuso, gusto kong malaman kung sino ang may pananagutan sa lahat ng ito. Sinigawan siya ni Kunita sa pag-aakalang siya ang salarin. Ngunit bigla siyang itinulak ni Rakuso at kinuha ang 2 bala. Hinawakan ni Usamo si Rakuso at itinutok ang baril sa kabilang pinto kung saan nanggaling ang mga bala. Pumasok si Sasaki at sinabi niya, gaya ng inaasahan ko, ikaw ang asul na gabay. Itinutok din niya ang baril sa kanya at sinabing ang asul na gabay ay isang mabuting tao na namumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Malinis ang kanyang mga intensyon noong pumasok siya sa mundo ng krimen at iyon ang dahilan kung bakit niya nadungisan ng dugo ang kanyang mga kamay, at gusto ko lang matupad ang kanyang kahilingan. Sumagot si Usamo, ang iyong minamahal na asul na gabay ay isang lalaking naghahanap ng perpeksyon na gustong ipatupad ang hustisya sa mga kriminal na hindi kailanman mapaparusahan ng batas mismo. Sinigawan siya ni Kunita, ibaba mo ang iyong armas, ano ang layunin ng lahat ng ito. Sabi niya, pareho ka lang niya at pareho ang iyong mga prinsipyo. Sinabi ni Usamo na napakatalino ng iyong plano nang hindi ka mismo gumagawa ng anumang krimen. Nahuli mo ang ahensya para sisihin ito at sinira ang mandurukot at ang kriminal na organisasyon sa likod niya, ngunit personal kang walang paniniwala or prinsipyo. Ibinaba ni Sasaki ang kanyang armas at sinabing pagod na ako at gusto kong maging malaya mula sa lahat ng ito. Tinanong niya, papaputukan mo ba ako kahit na nabitawan ko na ang baril ko? Sabi ni Usamo, tama ka, hindi ko kaya, at inihagis ang baril niya kay Rakuso para mapaslang niya ito mismo at maipaghiganti ang kanyang ama na nasawi dahil sa asul na gabay. Kinagabihan, isang babae ang nakatayo sa kalye na tahimik, walang kibo. Bigla siyang gumalaw nang makita niya si Usamo sa harap niya at sinabing, nahanap na kita. Binuksan niya ang kanyang telepono at gumana ang kanyang kakayahan. Agad na napagtanto ni Usamo na nasa malaking problema siya. Kinabukasan, sa ahensya, labis na nag-aalala si Asushi kay Usamo dahil hindi pa ito bumabalik simula kahapon. Ngunit ang iba pang miyembro ng ahensya ay lubos na kalmado, inakala nilang sinusubukan lang nitong magpakasawi sa kung saan gaya ng dati. Sabi ni Asushi, pero si Usamo ay tina-target ng Port Mafia at baka may nangyari. Sinabi nila sa kanya, hindi, mabilis na nakakaramdam ng panganib si Usamo at hindi madaling masasawi. Pumasok si Juni at sinabing, hahanapin ko siya.
Tuwang-tuwa si Asushi na tuluyan na siyang gumaling matapos ang nangyari kay Akigawa. Ngunit kakaiba, tinanong siya ni Kunita, ilang beses ka nang pinahirapan ni Dr. Yosano? Nanginag si Juni, habang naaalala at sinabing, 4 na beses, pagkatapos ay sinabi kay Asushi nang may takot, hanggat nandito ka sa ahensya, hindi ka masasaktan. Dagdag ni Rambo, sa sandaling mapunta ka sa panganib, tumakas ka at pagbutihin ang iyong kasanayan sa pagdetect ng panganib. Pumasok si Dr. Yosano at tinanong si Asushi, nasugatan ka ba or ano? Sabi niya, hindi ayos lang ako, at mukhang hindi komportable. Pagkatapos ay sinabi niya, kailangan ko ng kasama sa pamimili, pero mukhang ikaw lang ang kasama nila. Lumingon si Asushi sa paligid, nagulat na lahat ay tumakas. Napagtanto ang ibig sabihin ni Rambo sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagdetect ng panganib, sumama siya kay Yosano, at pinabuhat sa kanya ng babae ang lahat ng kanyang binili. Bigla, dumaan sa kanila ang parehong babae na dumukot kay Usamo kahapon. May naramdamang kakaiba si Asushi sa kanya at tiningnan siya, pagkatapos ay aksidenteng nabangga ang isang lalaki. Humingi siya ng tawad, ngunit hindi ito tinanggap ng lalaki at nanatili sa galit. Pumasok si Yosano at humingi rin ng tawad, ngunit sinampal niya ang mga kamay ng babae at umakto ng mayabang. Nagalit si Yosano at binali ang braso nito. Pagkatapos noon, sumakay sila ni Asushi ng tren pabalik sa ahensya. Hinawakan ni Yosano ang binti nito para tingnan ito dahil narinig niyang Niger ito noong nilabanan niya si Akigawa. Napansin niyang wala man lang peklat or marka at biglang gumana ang mikropono ng tren at may narinig silang nagsasabing pasasabugan niya ang tren. Sumabog ang unang train car, na ikinasawi ng 3 tao. Nagpatuloy ang boses, naglagay kami ng mga pampasabog sa bawat train car para pasabugan ang lahat ng nasa tren na ito. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ni Asushi, na sinasabing, sumuko ka or pasasabugan ko ang lahat ng bomba ng sabay-sabay. Natakot si Asushi at tinanong si Yosano, ano ang dapat nating gawin? Sumagot siya, sumuko ka or tumalon mula sa tren ngayon at tumakas, or pipigilan natin siya. Tumayo si Asushi at sinabi niya sa kanya, pumunta ka sa mga bagon sa likuran at pupunta ako sa mga nasa harap at hanapin ang mga bomba. Gumalaw silang dalawa at naisip ni Yosano sa sarili, ang pagpapasabog ng isang buong tren na puno ng mga tao ay pagpapakasawi, kahit para sa mafia, masyadong matapang ang planong ito. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng susunod na train car, nakakita siya ng isang bombang hugis lemon na sumabog sa kanya. Nahihirapan si Yosano na bumangon, at sinabing kakaiba ang makahanap ng isang kriminal na hinahanap dito, Meet Hugo. Bukod sa pagiging miyembro ng mafia, sikat ka sa mga pampasabog at nakapaslang ka na ng 28 katao noon. Sa kabilang banda, gumalaw si Asushi, na nakokonsensya na ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dumaan ang babaeng dumukot kay Usamo at binalaan siya nito, sasabog ang tren hindi ka maaaring pumunta sa mga bomba. Kinuha niya ang kanyang telepono, sinagot ang isang tawag. May nagsabi sa kanya, kailangan mong protektahan ang bomba at tapusin ang sinumang makialam sa paggamit ng iyong kakayahan bilang demonyo ng nyebe. Bigla, isang demonyo ang nagpakita sa likuran niya na may hawak na espada at inatake si Asushi. Tumakbo si Asushi papunta sa kanya, ngunit hiniwa ng demonyo ng nyebe ang buong katawan niya gamit ang espada, pagkatapos ay hinampas siya ng isang napakalakas na atake, na humiwas sa kanyang katawan. Sinabi ng babae sa kanya, ang pangalan ko ay Kura at ako ay isang ulila na katulad mo. Matapos akong dakpin ng mafia, nakapaslang ako ng 35 katao sa loob ng 6 na buwan. Nagulat si Asushi, at kinumpirma ito ng taong nasa tawag, sinabi sa kanya, protektahan ang bomba at muling tumayo si Asushi, puno ng determinasyon, at sumugod sa kanya. Naiwasan niya ang mga atake ng demonyo ng nyebe, ngunit napakabilis ng babae kaya hindi niya ito nahabol. Samantala, patuloy na hinampas ni Meet Hugo si Yosano, inapakan siya, at kumuha ng maliit na kutsilyo, tinusok ang kamay niya para ipitin, pagkatapos ay naghagis ng napakaraming bomba at naglakad palayo. Masakit na hinugot ni Yosano ang kutsilyo mula sa kamay niya ngunit hindi siya nakatakas bago sumabog ang lahat ng bomba sa ilalim niya. Maya-maya, pumasok si Meet Hugo sa train car kung saan niya pinasabog si Yosano at natagpuan ang bangkay nito na nakaupo sa isang upuan. Lumapit siya, kinukot siya. Ngunit bigla,
Galit na tumayo ang babae at sinuntok siya ng buong lakas. Tinanong niya, bakit ka pa nabubuhay? Buong kumpiyansa siyang sumagot, hindi ako kayang tapusin ng isang pagsabog na ganoon kaliit. Sinuntok niya ulit siya, at sinabi niya imposible. Malapit ka ng masawi at sinabi niya sa kanya, hindi ito lumalabas, pero isa akong doktor at mas marami na akong nakitang pagkasawi kaysa sa iyo. Ang kakayahan ko ay tinatawag na hindi masasawi at kayang pagalingin ang anumang sugat, ngunit ang mga kondisyon nito ay malupit. Nakakagamot lamang ito ng mga kritikal na pinsala. Kaya para pagalingin ang mga katamtaman, kailangan ko munang ilagay ang aking pasyente sa kritikal na kondisyon at hinugot niya ang kanyang espada at inatake ito. Sa kabilang banda, nagulat si Azuchi nang umatake ang demonyo papunta sa kanya, ang kanyang mga kamay ay naging tigre at hinaranggan ito. Tumaas ang kanyang pandama at bilis. Naiwasan niya ang lahat ng atake nito, hinampas ang espada gamit ang kanyang kamay na tigre, at nabali ito. Inilagay niya ang kanyang mga kuko sa leeg ni Kura at nagtanong, nasaan ang bomba? Ipinakita niya sa kanya na nakatali ito sa kanyang katawan. Nagulat si Azuchi at nagtanong, sino ka ba talaga, at paano ka hindi natatakot na alam mong sesebog ka? Wala akong nararamdamang emosyon mula sa iyo, kahit sa iyong mga salita. Para kang isang makinang pumapaslang at kung may nararamdaman ka, sabihin mo. Dahil ang isang talunan na tulad ko ay hindi makakaintindi ng mag-isa. Galit niyang sigaw, gusto mo bang tapusin ang lahat ng mga taong ito? Sumabad si Yasuno, habang nagsasalita sa pamamagitan ng mikropono ng tren, sinasabi sa kanya na may remote si Kura na kayang pumihil sa bomba. Kinuha ni Azuchi ang remote mula sa kanya at pinindot ang buton, ngunit ang nakakagulat ay ang pag-activate nito ng bomba sa halip na ihinto ito. Sinabi sa kanya ng taong nasa tawag, masawi ka kasama ng mga pasahero at takutin ang lahat ng port mafia. Nagalit si Azuchi at sinubukang tanggalin ang bomba mula sa kanya. Sinabi niya sa kanya na wala ng oras, at tumayo sa pinto habang umiiyak, sinasabing, ayokong pumaslang ng kahit sino. Tumalon siya pababa ng tren at ang mga binti ni Azuchi ay naging tigre habang hinahabol siya nito. Pinunit niya ang bomba mula sa kanya gamit ang kanyang mga kuko at sumabog ito ng malayo sa kanila. Dinala niya ito sa pampang at nawalan ng malay. Naputol ang tawag matapos marinig ng kabilang panig ang pagsabog. Sa pag-aakalang tapos na, ang nagbibigay sa kanya ng mga utos ay si Akigawa dahil ang kanyang kakayahan ay naa-activate lamang sa pamamagitan ng mga utos na nagmumula sa telepono. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang isang pawn ay mananatiling pawn gaano man kalakas. Pagkatapos ay tiningnan ang Cade ng pagnanais at nagtanong, at ikaw ba ay isang pawn or isang hari? Sa kabilang panig, dinala ni Azuchi si Kura kay Yasuno upang magamot niya ito at naupo sa labas habang iniisip ang sinabi niya. Pumasok si Kunita at sinabi sa kanya, nagdala ka na naman ng gulo ang babaeng iyon ay isang propesyonal na asasin na nanlilinlang ng mga tao gamit ang kanyang inosenteng hitsura dahil isa siyang bata, pagkatapos ay tinatapos sila. Malungkot na sagot ni Azuchi, ngunit ang dapat sisihin ay ang taong nagsasamantala sa kanyang kakayahan. Sabi ni Kunita, hindi kinakailangang ang mga kakayahan ay magdulot ng kaligayahan sa kanilang mga may-ari, at ikaw ang higit na nakakaalam niyan. Pinutol sila ni Yasuno sa pagsasabing nagising na siya. Pumasok sila upang tanungin siya, at sinubukan ni Azuchi na kausapin siya ng mabait, ngunit hindi siya sumagot. Galit na tanong ni Kunita, sino ang amo mo? Sumagot siya, gusto kong kumain ng tofu, at sasagutin ko ang mga tanong mo kapag tapos na ako. Ngumiti si Azuchi at sinabing, kukuha ako para sa iyo at dinala nila siya sa pinakamalapit na restoran ng tofu at masayang kumain si Kura, at sa tuwing nakakaubos siya ng isang plato, umorder siya ng isa pa. Umiyak si Azuchi dahil sa perang kailangan niyang ibayad para sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, sinabi niya sa kanila, kinuha ako ng mafia pagkatapos masawi ang mga magulang ko at naging ulila ako. Malamang ginawa nila iyon dahil kailangan nila ang aking kakayahan. At tungkol naman sa demonyong Nyebe, tumatanggap lamang siya ng mga order na nagmumula sa telepono. Inilagay ni Kunita ang kanyang telepono sa harap niya at sinabing, tinanggal ko ang baterya nito. Tanong ni Azuchi, bakit hindi mo na lang itapon ang telepono para walang makakontrol sa iyo? Sumagot siya, dahil kung lalaban ako, tatapusin nila ako at kahit umalis ako sa mafia, wala na akong ibang mapupuntahan. Tanong ni Kunita,
Sino ang kumokontrol sa demonyong nyebe sa pamamagitan ng telepono? Sinabi niya sa kanya, isang lalaking nagngangalang Akigawa. Pareho silang nagulat, at nagpa siya si Kunita na iulat ito sa ahensya at inutusan niya si Asoshi na ibigay si Kura sa pulisya ng militar. Sinundan siya ni Asoshi sa labas, nagtanong, kung gagawin ko iyon, ano ang mangyayari? Sumagot si Kunita, pagkatapos niyang pumaslang ng 35 katao, tiyak na hahatulan siya ng kasawian. Kahit na bumalik siya sa mafia, makikita nila siyang isang traidor at tatapusin siya. Nag-atubili si Asoshi at galit na nagtanong si Kunita, ano? Plano mo ba siyang iligtas? Mayroon ka bang sapat na determinasyon na panagutan siya? Sinabi niya sa kanya, hindi kita pinipigilan na makaramdam ng simpatiya para sa isang taong nasa problema, ngunit ang problema ng babaeng ito ay mas malaki kaysa sa iba. Nalito si Asoshi dahil nangangahulugan iyon na mali si Usamo sa pagliligtas sa kanya. Samantala, kumakanta si Usamo nang pumasok si Akigawa at sinakal siya gamit ang rashema. Pinawalang bisa ni Usamo ang kanyang kakayahan. Sabi ni Akigawa, sa palagay ko alam mo kung ano ang nangyayari sa mga taong nakakulong dito. Tanong ni Usamo, naaalala mo ba noong baguhan ka pa? Sumagot si Akigawa, marami kang pagkakamali, bigla kang tinalikuran ang iyong misyon, at nawala, pagkatapos ay bumalik bilang kaaway ng Port Mafia. Mahirap para sa akin na paniwalaan na minsan kang bahagi ng mafia. Nangutya si Usamo at sinabing, mahirap din para sa iyo na paniwalaan na ako ang iyong amo. Galit na nagsalita si Akigawa habang dumudugo si Usamo. Sabi ni Akigawa, hindi ka magagapi at hanggat hindi ko ginagamit ang aking kakayahan, maaari kitang saktan ng normal at tapusin pa. Nangutya si Usamo, na sinasabing, nakikita kong na-promote ka, pero may sasabihin ako sa iyo ang iyong pagsasanay ay isang hamon dahil mabagal kang umintindi at palaging sumusuway sa mga utos. Bukod pa riyan, ang iyong kakayahan ay napakahina. Sumagot si Akigawa, ang kay-abangan mo ay tatagal na lamang ng 2 araw at wawasakin namin ang ahensya at kukunin ang tigre. Pagkatapos niyan, tatapusin ka namin at hintayin mong marinig ang balita ng pagkasawi ng buong team mo. Pinukaw ni Usamo ang kanyang galit, na sinasabing, nagdududa ako na kaya mo. Mas magaling pa sa iyo ang mga bagong trainee ko at nagalit si Akigawa at sinuntok siya. Kasabay nito, kasama ni Asoshi si Kura sa lungsod matapos siyang gawing bangkiro. Hindi niya masabi sa kanya na dapat niya itong dalhin sa pulis at sinabi niya sa kanya, pupunta tayo kahit saan mo gusto. Magkasama silang naglakad-lakad sa lungsod, at ipinakita sa kanya ni Kura ang lahat ng mga gusali at lugar dahil napilitan siyang isaulo ang mapa bilang bahagi ng mafia. Nakakita si Kura ng isang truck ng candy at pinilit si Asoshi na bilhan siya nito. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang amusement park, at napanalunan siya ni Asoshi ng manika na gusto niya. Habang nasa daan, sinabi niya sa kanya, may isa pa akong lugar na gusto kong bisitahin. Bigla, nakita siya ni Asoshi na nakaturo sa istasyon ng pulis. Sinabi niya sa kanya, talagang nag-enjoy ako ngayon. Natatakot na tanong ni Asoshi, pero kung irestuhin ka nila. Sumabad siya na sinabing, alam kong hahatulan ako ng kasawian para sa mga taong pinaslang ko. Ang isang taong katulad ko ay hindi karapat-dapat na mabuhay at kung babalik ako sa mafia, tatapusin din nila ako. Bigla, tinusok ni Akigawa ang katawan ni Asoshi gamit ang rashema, at sinabing imposibleng mapaslang ka namin. Natapos mo ng perpekto ang iyong misyon at naglagay ako ng listening device sa damit mo at alam ko kung nasaan ka at kung ano ang ginagawa mo. Dumating ang mga sasakyan ng mafia at pinaputukan ang mga pulis. Inihagis niya si Asoshi sa isang truck, hinawakan ang buhok ni Kura, at sinabing uuwi na tayo. Kasabay nito, nalaman ng ahensya na si Asoshi ay dinukot. Sabi ni Kunita, wala na tayong oras ngayon para hanapin siya at lahat tayo ay abala sa isang misyon. Sabi ni Juni, kailangan nating kumilos ng mabilis at iligtas siya. Nagulat na sagot ni Rambo, at bakit natin siya iligtas? Dinukot siya dahil sa kapangyarihan ng tigre, at gusto nila siyang makuha ng pabuya, kaya personal ito at problema niya. Hindi tayo mananagot dahil hindi pa siya opisyal na sumasali sa atin. Sabi ni Kunita, tama si Rambo at hindi natin tungkulin ang kumilos. Hindi nagustuhan ni Naomi ang narinig niya at pumunta upang dalhin ang Pangulo. Galit niyang sinabi, ang ating bagong miyembro ay dinukot kaya dapat mabilis kang kumilos at hanapin siya.
Inuutusan kitang itigil ang anumang misyon mo hanggang sa bumalik siya sa atin. Inutusan niya si Kunita na ibalik si Asoshi sa loob ng 3 oras. Samantala, isang miyembro ng mafia na nagngangalang Shoya ang pumasok sa selda ni Usamo. Nagulat si Usamo at sinabing nakakadiri, hindi ka pa rin nagbabago. Sinimulan ni Usamo ang pagkutsa sa kanyang mga damit at sinunggaban siya ni Shoya, at sinabing madali mo lang malinlang si Akigawa dahil baguhan pa lang siya, pero ako ang katuwang mo. Tanong niya, ano ang plano mo? Sagot ni Usamo, tulad ng nakikita mo, mahuli at maghintay para sa pagpaslang. Sabi ni Shoya, imposibleng mahuli ka ni Newman ng ganoon kadali at alam ko kung ganoon lang kadali, matagal na kitang pinaslang. Tanong ni Usamo, bakit ka nandito? Sagot ni Shoya, para inisin ka dahil dati mo akong pinaglalaroan kahit anong gusto mo noon. Bigla, lumingon si Shoya at pinutol ang mga kadena ni Usamo, at sinabing ngayon ay naparito ako para pagbayaran ka ng doble sa ginawa mo. Tinanggal ni Usamo ang mga posas sa kanyang mga kamay, at sinabi ni Shoya, tama ako, maaari kang tumakas kahit kailan mo gusto, na nasa sabik sa laban. Kasabay nito, sinimulan ni Kunita ang pagtupad sa mga utos ng Pangulo ng mabilis hanggat maaari hanggang sa makuha niya ang larawan ng truck na ibinato ni Akigawa kay Asoshi. Mula rito, nalaman niya ang impormasyon tungkol sa kumpanya ng transportasyon at napagtanto niya na kung tatanungin nila ang mga ito, mahahanap nila ang lokasyon ni Asoshi. Nasa kumpanya na si Juni at pinagmamasdan ang sitwasyon. May napansin siyang kakaiba, nagmamadaling pumasok, at nagulat nang makitang pinaslang na ng mafia ang lahat. Sinabi ng Pangulo kay Rambo, kung ligtas mong maibabalik ang ating baguhan gagantimpalaan kita. Tanong ni Rambo, ano ang gagawin mo? Bigyan mo ako ng pera. I-promote mo ako. Hindi ako interesado. Sumagot ang Pangulo, pupurihin kita. Natuwa si Rambo at ginamit ang kanyang kakayahan, sinabi sa kanila na nasa isang barko ito sa dagat. Ibinigay ng Pangulo kay Kunita ang susi ng kanyang bangka at sinabi sa kanya, habulin mo ang barko. Sa kabilang panig, inatake ni Shoya si Usamo. Hinawakan ni Usamo ang kanyang kamay at sinuntok siya sa tiyan, ngunit mahina ang tama, at sinuklian ito ni Shoya ng mas malakas na suntok. Sinabi sa kanya ni Shoya, ang iyong antas ng kasanayan sa martial arts ay mas mababa sa karaniwan para sa mafia. Nakakainis ang kakayahang magpawalang bisa sa kapangyarihan ng iba, ngunit hindi ko kailangan ang aking kakayahan para tapusin ka. Tumayo si Usamo, at napansin ni Shoya na napigilan niya ang kanyang suntok sa huling sandali, ibig sabihin ay hinuhulaan na niya ang kanyang mga pag-atake. Sinugod muli siya ni Shoya, sinuntok ang mukha pagkatapos ay ang tiyan, hinawakan ang leeg para sakalin, at tinutukan ng kutsilyo ang kanyang lalamunan, at nagtanong, bakit mo hinayaan na mahuli ka nila? Ano pa ang hinihintay mo rito? Sumagot si Usamo, ang unang dahilan ay ang taong tigre na tatapusin at kukunin mo. Gusto kong malaman kung sino ang naglagay ng 7 bilyong pabuya sa kanyang ulo. Nagulat na tanong ni Shoya, gusto mo ba ang impormasyong iyan kaya isugal mo ang buhay mo para rito? Tumawa si Usamo at sinabing, may sasabihin ako sa iyo bukas at magkakaroon sila ng pagpupulong para pagdesisyonan ang nangungunang 5 miyembro. Nagulat si Shoya, at sinabing napakahalaga niyan at nangyayari minsan kada ilang taon. Sasabihin sana nila sa akin kung nangyayari iyon at sumagot si Usamo, ang dahilan kung bakit nangyayari ito ay ang mensaheng ipinadala ko sa matataas na tagapamahala ng organisasyon, at kaya hindi mo ako tatapusin. Sasabihin mo pa nga sa akin ang impormasyong hinihingi ko at kung hindi, ang mensaheng ipinadala ko ay nagsasabing kung masasawi si Usamo, lahat ng iyong mga sikreto ay mabubunyag. Lalong nagulat si Shoya dahil kung malalaman ng taga-Yusig ang mga sikretong iyon, ang buong mafia ay tatapusin. Sapat na iyon na banta para mapilitan ang pagpupulong. Itinusok niya ang kanyang kutsilyo sa tabi ng ulo ni Usamo at galit na umalis. Sabi ni Usamo, siya nga pala, ikaw ang pumutol sa aking mga kadena. Kaya kung makatakas ako, iisipin nilang tinulungan mo ako at ituturing kang isang traidor. Ngunit kung gagawin mo ang sinabi ko, ipapakita ko na parang may dumating mula sa ahensya para palayain ako. Sumagot si Shoya, ang impormasyong kailangan mo ay nasa imbakan ng mga record ng komunikasyon dahil si Akigawa ang namamahala sa kaso ng Tigerman. Bago umalis, sinabihan siya ni Shoya, huwag mong isipin na ito na ang katapusan.
Kasabay nito, binuksan ni Kura ang pinto ng container kung saan naroon si Asoshi. Akala niya ay dumating ito para iligtas siya, ngunit biglang hinayla siya ni Akigawa palabas kasama ang Rashema, inilagay ang paa nito sa tabi ng mukha nito, at sinabing sinaktan kita ng may balak na pumaslang, ngunit tila aktibo pa rin ang iyong kakayahang mag-tiger, kahit na hindi pa kompleto. Nagtanong si Asoshi, nasaan ako? Sumagot siya, nasa isang barkong nagpupuslit ng armas na nakalaan para sa iyo. Tinapakan ni Akigawa ang kanyang balikat at bigla, kumuha si Kura ng baril at itinutok ito kay Akigawa. Hiniwa niya ang baril sa kalahati at sinakal ito, sabay sabing, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka ng normal sa labas ng Port Mafia? Patuloy kang pumaslang Kura dahil walang silbi ang mga tao at hindi karapat-dapat huminga. Sagot niya tama ka, pero masaya ako sa araw na kasama ko siya. Nagulat si Asoshi, pagkatapos ay narinig ang boses ni Kunita mula sa bangka sa tabi ng barko. Sinabi ni Kura kay Asoshi, tumakbo ka ng mabilis. Alinman sa dalawa, hindi ka makakarating ng barkong ito. Mukhang nagulat si Akigawa, ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Kura ang isang remote at pinindot ang buton at sumabog ang isang bahagi ng barko. Nagulat si Akigawa na nagtanim siya ng mga pampasabog sa imbakan ng armas. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa leeg nito, at nagtanong, sulit ba na isugal ang buhay mo para mailigtas ang lalaking iyon? Nakarating si Asoshi sa gilid ng barko ngunit nag-alangan kung tatalon at tatakas kasama si Kunita or babalik at iligtas si Kura. Sinigawan siya ni Kunita, iwan mo na ang babaeng iyon dahil hindi lahat ng inosente ay nabubuhay. Maraming beses din akong nabigo at ganoon ang buhay na ating ginagalawan, at ito ang ating trabaho. Hindi tayo mga bayani at sana nga tayo, pero hindi iyon totoo. Sumagot si Asoshi nang may luha sa kanyang mga mata, hindi totoo iyan. Dahil hindi ako pinabayaan ni Usamo at ng ahensya kaya umalis siya at tumakbo papunta kay Akigawa, hinuli si Kura bago niya ito pinaslang. Ang kanyang kamay ay naging tigre, at mabilis niya itong tinalon. Ginamit ni Akigawa ang Rashomon, at mabilis na umiwas si Asoshi. Pinutol niya ang isang piraso ng metal mula sa barko at inihagis ito sa kanya. Agad itong pinutol ni Akigawa at inatake siya ni Asoshi gamit ang kanyang kamao, ngunit bumuo si Akigawa ng isang kalasag sa enerhiya at hinaranggan ito. Hinawakan ng Rashomon si Asoshi at itinulak siya palayo. Ang isa sa mga dulo ng Rashomon ay naging isang matalas na espada. Mabilis na nakatakas si Asoshi, ginawang tigre ang kanyang binti at sumugod ng mas mabilis, sinusubukang suntukin siya ng paulit-ulit ngunit hindi niya ito nataman. Pagkalipas ng ilang panahon, nawala ang hadlang, at kinailangan ni Akigawa na umiwas. Napagpasyahan ni Asoshi na kailangan niya ng oras para muling i-activate ang hadlang. Mabilis siyang sumuntok, ngunit ginamit ni Akigawa ang Rashomon upang iangat ang sarili, pagkatapos ay bumaba kay Asoshi gamit ang mga extension nito. Patuloy na tumatakbo si Asoshi upang maiwasan ang mga ito, naghahanap ng pagkakataong makalapit. Ngunit biglang tumama sa kanya ang isa sa mga dulo ng Rashomon, at nabasag ang isang tubo ng gas, na sumabog kay Asoshi. Bigla, nagpakita si Asoshi mula sa usok sa likuran niya, na nagpakawala ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Akigawa sa lupa. Naalala ni Akigawa noong sinanay siya ni Usamo, sinabihan siya, masyado kang mabagal at hindi kahihintayin ng iyong kaaway na tumayo. Sinubukan muli ni Akigawa, at sinipa siya ni Usamo sa tiyan, na nagpadugo sa kanya, sinabihan siya, hindi sapat ang level na iyon para mabuhay sa Port Mafia or gusto mo bang bumalik sa pagiging isang asong gala muli? Tumalikod si Asoshi, iniisip na dalhin si Kura kay Kunita, ngunit biglang tinusok ni Akigawa ang puso ni Asoshi gamit ang Rashomon, galit na sinabing hindi ka makakatakas. Ginawa niyang kamao ang Rashomon at sinuntok ito sa lalagyan, sinasabing, kamakailan mo lang natutunan ang iyong kakayahan at puno ito ng mga kapintasan, at ginagamit mo ito ng walang pagpaplano. Gayunpaman, napansin ni Asoshi na tumitindi ang kanyang puot ng walang dahilan. Ang sanhi ay ang mga salita ni Usamo nang sabihin niya, mas magaling ang mga bagong trainee ko kaysa sa iyo. Lalong nagalit si Akigawa, sumisigaw, hindi ko nahahayaang sabihin niya ulit iyon. Hinawakan niya si Asoshi gamit ang hawak ng Rashomon, ginawa itong mga spike na tumusok sa katawan ni Asoshi. Kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, tumayo muli si Asoshi, na ikinagulat ni Akigawa.
Nagtanong si Asoshi, kung ganito kakalakas, bakit mo ginamit si Kura? Sumagot siya, ang demonyong nyebe ay isang nakakasawi na kakayahan doon. Walang kahulugan ang pag-iral nito maliban kung pumapas lang ito ng isang tao at binigyan ko lang ito ng halaga. Nagalit si Asoshi at sinabing, wala kang karapatang magdesisyon kung sino ang karapat-dapat mabuhay or hindi. Tinusok ni Akigawa ang puso ni Asoshi gamit ang Rashomon. Gayunpaman, hinawakan siya ni Asoshi, hinayla ang sarili pataas at tumalon para suntukin. Sinubukan siyang itulak ni Akigawa palayo gamit ang isa pang dulo ng Rashomon, ngunit hindi sumuko si Asoshi. Tumalon ng mataas si Akigawa, nagpakawala ng mga pantusok mula sa Rashomon mula sa ilalim ng sahig, tinusok si Asoshi. Gayunpaman, lumaban si Asoshi at tumalon sa kanya. Pinakagat siya ni Akigawa sa Rashomon at hinayaan siyang mahulog, ngunit nagulat siya nang tumubo ang buntot ni Asoshi at sinunggaban siya nito. Mabilis na sumuntok si Asoshi at sinubukan ni Akigawa na harangan gamit ang harang, ngunit winasak ito ng lakas ni Asoshi. Naalala ni Akigawa ang mga salita ni Osamu nang umabot sa mukha niya ang kamao ni Asoshi, na nagpabagsak sa kanya sa tubig. Nawalan ng malay si Asoshi sa kubyerta ng barko. Binuhat siya ni Kura at tumalon sa bangka ni Kunita. Tiningnan ni Kunita si Asoshi, iniisip wala ka talagang isip. Pagkatapos ay ngumiti siya, at sinabing magaling. Sa kabilang banda, naabot ni Osamu ang datos ng taong naglagay ng 7 bilyong pabuya sa ulo ni Asoshi at laking gulat niya. Si Francis pala iyon, ang pinuno ng guild. Kinabukasan, nakatayo si Asoshi sa pintuan ng ahensya, iniisip kung ano ang mangyayari kay Kura pagkatapos. Natatakot siyang baka isuko siya ng ahensya at mahatulan siya ng kasawian. Ngunit nagulat siya, pagpasok pa lang niya, nagustuhan na siya ng lahat at humanga sa kanya. Akala niya si Rambo lang ang tatutol, ngunit bigla niya itong nakitang papasok na may dalang supot ng mga matatamis na binili niya para kay Kura. Tinanong ni Asoshi si Juni, na pinayagan naman siyang sumali sa ahensya. Pumasok ang presidente, at sinabing oo. Ipinaliwanag niya na dahil sa mga pagtatangka ng mafia na burahin ang pagkakakilanlan ni Kura, hindi pa rin siya natagpuan ng pulisya. Ngunit sandali na lang bago nila ito matagpuan. Nilapitan siya ni Kura ng may kaba, at sinabing, pakiusap hayaan mo akong manatili rito at gagawin ko ang lahat. Sumagot si Kunita, tutol ako sa ideya at hindi dahil bahagi ka ng mafia or dahil wala kang trabaho, pero huwag mong gawin ito dahil hindi madali ang mundong ginagalawan natin. Ipinagpatuloy ni Kunita ang kanyang mga salita, at kung gagawin mo ito, hahanapin ka ng mafia at dapat kang tumakbo sa malayong lugar. Sabi ni Kura, sinabi sa akin ni Akigawa na wala akong magagawa kundi pumaslang ng tao, at gusto kong patunayan na mali siya. Yumuko si Asoshi sa harap ng Pangulo at nagmakaawa na hayaan siyang manatili. Sinabi ni Kura na pakiusap, paulit-ulit itong inulit hanggang sa hindi na napigilan ng Pangulo at pumayag. Kasabay nito, si Akigawa ay nasa coma sa tagwa ng mafia. Sinabi ng amo kay Higuchi na bali ang kanyang ibabang panga, napunit ang kanyang mga kalamnan, at mayroon siyang first-degree burns sa buong katawan, ibig sabihin ay maaring hindi na siya gising muli, lahat dahil sa kanyang pagkabigo. Humingi ng tawad si Higuchi, at sinabi ng amo, ginawa mo ang iyong makakaya. Oo, nabigo kang salakayin ng ahensya, hulihin ng tigre, at palubogan ang barkong pangtransportasyon, ngunit ang mahalaga ay nagtrabaho ka ng husto at ginawa ang iyong bahagi. Pagkatapos ay sinabi niya, siya nga pala ang kumpanya ng transportasyon na pumaslang sa lahat ng tao ay bumalik na. Sa palagay ko ay nagpaplano sila ng paghihiganti sa kanya. Nagulat si Higuchi at nagpatuloy siya, ang mafia ay isang negosyong nakikitungo sa karahasan pinapayagan itong sirain ang anumang bagay at tapusin ang sinuman. Ibig sabihin, ito ay isang malaking responsibilidad. Sumagot siya, pero ginawa ni Akigawa ang lahat ng kanyang makakaya at ginampanan ang kanyang tungkulin. Sabi niya, alam kong may kakayahan si Akigawa, ngunit ikaw ang tinutukoy ko. Natanong mo na ba ang iyong sarili kung angkop ka para sa trabahong ito? Pumunta si Higuchi sa banyo upang maghugas ng mukha. Biglang dumating si Juni mula sa likuran at tinutukan ng kutsilyo ang kanyang leeg. Sabi ni Ryugo, tama na ang pagsasanay at sinabi sa kanya ni Makaso, pasensya na lagi siyang gumagawa ng mga misyon ng infiltration at assassination. Naging kakaiba para sa kanya na tapusin ang isa sa amin.
Sa utos ng kanyang nakatataas, nagtanong si Higuchi, ibig mong sabihin iuutos sa kanya ng amo na tapusin ako. Sumagot si Ryugo, hindi ngayon pero sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari bukas. Galit na tanong niya, pumunta ka rito para kutsain ako. Sabi niya, kung ako sa iyo, iisipin ko ang kasalukuyan kong posisyon bago dumating ang isang asasin sa bahay ko. Kayo ni Akigawa ay mga pangunahing puwersang direktang nagtatrabaho sa ilalim ng amo, at may karapatan kang pamunuan kami. Ibig sabihin, ikaw ang aming pinuno ngunit ang nagpapasunod sa amin sa iyong mga utos ay hindi ang awtoridad, kundi ang aming paggalang sa lakas ni Akigawa. Tinanong niya siya kung ano ang maaaring magpasunod sa kanila sa kanyang mga utos ngayon habang si Akigawa ay nasa koma. Kalaunan, pinuntahan ni Higuchi si Akigawa ngunit naalala niya kung paano niya laging sinasabi sa kanya, hindi ko kailangan ang tulong mo or kahit sino. Umalis siya at umuwi, naalala ang tanong ng amo tungkol sa pagiging karapat-dapat sa trabaho, habang umiiyak habang sinasabing, syempre hindi. Kasabay nito, isang ganap na armadong grupo na nakamaskara ang sumalakay sa tagwan ng mafia at pinutol ang isang tubo ng oxygen ni Akigawa. Sa kabilang panig, natutulog si Higuchi sa bahay at nakatanggap ng tawag. Nabigla siya nang marinig ang nangyari at mabilis na tumakbo sa tagwan, habang nag-iimpake ng mga armas sa isang bag. Sinabihan siya ni Ryugo at Makaso, huwag kang umalis at ang mga mandurukot ay mga dayuhang mersenaryo na ipinadala ng kumpanya ng transportasyon. Hindi mo sila maaaring harapin at magbibigay pa rin ng mga utos ang amo para sa pagkuha. Hindi niya sila pinansin at umalis na mag-isa. Hinawakan ni Makaso ang kamay niya, at sumigaw siya, sinasabi sa kanya hindi mag-uutos ang amo. Kung gag-antay tayo bilang isang organisasyon, lalala ito at magiging digmaan sa pagitan ng mga grupo. Iiwasan iyon ng amo at hindi mag-uutos ng kahit ano. Sinabi ni Makaso sa tingin mo ba ay kaya mong gawin ang kahit ano ng mag-isa? Malungkot niyang sagot, wala pero hindi ako pwedeng tumayo lang at hindi man lang sumubok. Mabilis siyang tumakbo papunta sa lugar kung saan nila dinakip si Akigawa, iniisip kung paano siya hindi talaga naging bahagi ng mafia at alam niyang hindi siya nirerespeto ng mga nasasakupan mula pa noong una. Gayunpaman, hindi siya umalis dahil hindi madaling umalis, dahil alam ang lahat ng kanilang mga sikreto tiyak na tatapusin nila siya. Pagdating niya, nanginginig, naghagis siya ng granada sa loob, pagkatapos ay sumugod dala ang isang rifle, pinaputukan ang lahat ng nakikita. Tinamaan siya sa binti ng bala ngunit nag-ipon ng lakas ng loob para kay Akigawa at mabilis na umatake muli. Pinaputukan nila ang sandata mula sa kanyang mga kamay, at isa pang bala ang tumama sa kanyang balikat. Lumapit ang isang sundalo para tapusin siya, ngunit bago siya nagpaputok, siya mismo ang pinaputukan. Tumingin si Higuchi kung sino ang nagpaputok at nakita niyang dumating ang buong pangkat ng Black Lizard. Nagpaputok sila, na ikinasawi ng lahat ng sundalo. Tinanong niya sila, bakit kayo pumunta? Sumagot si Ryugo, dahil kayo ang aming pinuno at hanggat nasa panganib kayo, kailangan naming kumilos. Paika-ika si Higuchi na pumasok sa silid kung saan naroon si Akigawa at nag-aalalang sumigaw. Nagising si Akigawa, hinawakan ang kamay niya, humingi ng tawad habang tinatalikuran ang mukha at napaiyak si Higuchi sa tuwa. Kinabukasan, inatasan ni Kunita si Asoshi na laging alagaan si Kura, dahil siya ang nagligtas sa kanya at nagdala sa kanya sa ahensya. Pumasok si Officer Manuro at sinabi kay Rambo mayroon kaming kaso. Iniulat niya ang problema at agad na umalis. Sabi ni Kenjo, sa tingin ko ay abala ang pulisya ng lungsod. Tanong ni Kunita, at sa inyong nayon, libre ba ang pulisya or ano? Sabi ni Kenjo, sa nayon magkakakilala ang lahat at karaniwan, ang mga pulis ay nag-aayos ng mga balon or nagal iligtas ng mga pusa. Nagtatakang tanong ni Kunita, paano kung may gumawa ng krimen? Sumagot siya, itatali nila siya at inihagis sa bangin. Sinabi niya kay Asoshi na nakatira siya sa isang nayon hanggang 2 buwan na ang nakakaraan kung saan walang telepono or kuryente. Nang dumating ang Pangulo at dinala siya sa lungsod, marami siyang natuklasan at nasiyahan sa kanyang oras. Sumabad si Juni at tinanong si Kunita, ano ang gagawin natin sa kahilingan ni Officer Manuro? Sinuri ni Kunita ang ulat at natuklasan na isang kotse ang biglang sumabog ng walang dahilan. Pinapanta niya si Asoshi upang imbestigahan ang bagay na ito at pagdating nila, nagulat si Asoshi kung gaano ka-sociable at popular si Kenjo.
Nakilala pa niya ang isang malaking lalaki at nakakuha ng napaka-confidential na impormasyon mula sa kanya tungkol sa pagsabog ng kotse, na ang isang grupo ay bumibili ng isang partikular na uri ng pataba para gumawa ng mga nitrogen bomb. Nagpasya si Kenjo na dalhin si Asushi at pumunta sa punong tanggapan ng gang ng personal at direktang tanungin sila. Nagulat si Asushi noong una, pagkatapos ay napagtanto niyang alam ni Kenjo ang kanyang ginagawa at may kumpiyansa siya. Samantala, bumalik si Kunita sa ahensya at nadatnan si Juni na nakaupo. Nagtanong siya, nagulat ka ba at hindi ka sumama kay Asushi? Sagot ni Juni, sumama na lang sa kanya si Kenjo. Nagulat si Kunita, at sinabing alam kung may kakayahan siya, pero hindi gumagana ang mga paraan niya ng pakikitungo sa mga gang. Sa katunayan, nakatayo si Kenjo sa harap ng pinuno ng gang, inosenteng nagtatanong, kayo ba ang gumawa ng bombang nagpasabog sa kotse? Nalito ang pinuno, at nagtanong mga pulis ba kayo? Matapat na sumagot si Kenjo, hindi, galing kami sa armadong ahensya ng detective. Ang kanyang sinseridad at kawalang malay ay nagpakaba sa pinuno, at nagtanong ano ang plano mo. Ngumiti si Kenjo, at sinabing, sana sabihin mo sa akin kung ikaw ang nasa likod nito. Tumawa ang buong barkada, wala kaming alam. Humingi ng tawad si Kenjo sa abala at umalis na lang. Nagulat si Asushi, at sinabing halatang nagsisinungaling sila at inosenteng sumagot si Kenjo, pero sabi nila wala silang alam tungkol dito, at dahil tapat ako sa kanila, tiyak na hindi sila magsisinungaling sa akin. Hinangaan ni Asushi ang mga salita niya, pakiramdam niya ay tama siya, at sabay silang naglakad palayo. Ngunit hindi mapakali ang barkada at sinundan sila mula sa malayo. Bigla, habang naglalakad sila, pinalibutan sila ng barkada, iniisip na natuklasan na talaga nila ang katotohanan. Dahil hindi nila sila tinanong, ibig sabihin ay nakahanap na sila ng ebidensya. Sumagot si Kenjo, natutuwa ako na pumunta kayo para sabihin sa amin ang totoo. Nagulat ulit sila, nang mapagtanto nilang naniniwala talaga siyang wala silang ginawa. Bigla, hinampas siya ng isa sa barkada sa ulo gamit ang bakal na tubo. Natamba si Kenjo sa lupa, at nataranta si Asushi, dahil napapalibutan lang sila ng buong barkada. Ngunit ang nakakagulat ay tumayo si Kenjo na parang hindi siya tinamaan. Mahinahon siyang naglakad papunta sa sasakyan ng gang, itinaas ito gamit ang isang kamay, at inihagis sa kanila. Tumakbo silang lahat palayo, takot na takot. Inihagis ni Kenjo ang mga sasakyan sa kanila, nabasag ang mga poste para tamaan ang mga ito, na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Kinabukasan, nagising si Asushi at nakita niya si Kura sa iisang kwarto kasama niya, naghahanda ng almusal para sa kanya. Nagulat siya at nang pumunta siya sa ahensya, tinanong niya kung bakit walang nagsabi sa kanya na titira siya kasama niya. Lumapit si Usamo at sinabi sa kanya na nasa panganib siya. Anumang oras, maaaring magpakita ang mafia at subukang kunin siya. Nangako si Asushi na paprotektahan niya siya. Pagkatapos ay naglabas si Usamo ng isang flash drive, sinasabing nahanap na niya kung sino ang naglagay ng pabuya sa ulo ni Asushi. Sinabi niya sa kanila na ito ang pinuno ng Guild, isang organisasyon mula sa North America na puno ng mga gumagamit ng kakayahan. Nagulat si Kunita, na sinasabing pero ang guild na iyon ay isang alamat lamang. Sinabi nito na ang mga miyembro nito ay may matataas na posisyon sa pananalapi, politika, at militar, isang lihim na samahan na maaaring gamitin ang walang limitasyong kayamanan at kapangyarihan nito upang isagawa ang mga imposibleng plano. Bakit naman gugustuhin ng isang grupong tulad niya si Asushi? Bigla na lang, isang helikopter ang lumapag sa gitna ng kalye. Sinabi ni Usamo na mukhang natalo tayo ng guild at lumapit. Ang pinuno, si Francis, ay umupo kasama si Pangulong Yokichi. Maraming kalokohan si Francis at nagtanong si Yokichi, bakit ka pumunta dito galing sa ibang bansa? Nagpakilala si Francis, kahit nakilala siya ni Yokichi. Sabi ni Francis, mayroon akong 3 grupo ng mga kumpanya, mga hotel, isang airline, at isang kumpanya ng riles. Putol ni Yokichi, na sinasabing mayroon akong impormasyon na inudyukan mo ang port mafia na may pabuya para atakihin kami, totoo ba iyon? Sumagot si Francis, oo at iyon ang aking pagkakamali. Sa totoo lang ay hindi ko alam na ang pinakamalaking kriminal na organisasyon sa iyong bansa ay ganito kaina. Bilang kabayaran, naparito ako upang mag-alok sa iyo ng isang malaking kumikitang kasunduan.
Binuksan ni Francis ang isang malita na puno ng dolyar, at sinabing gusto kong bilhin ang ahensya. Huwag mo akong intindihin ng mali, kaya kong bilhin ang lahat ng gusali sa lugar na ito, pati na ang ahensya, at hindi ako interesado sa ahensya mismo or sa mga empleyado mo. Gusto ko ang kakayahang gumamit ng work permit na mayroon ka at walang pag-aalinlangang tumanggi si Yokichi. Naisip ni Francis na hindi sapat ang halaga at idinagdag ang kanyang custom-made na gintong relo na may mga diamante. Sumagot si Yokichi, kung paanong ang buhay ay hindi mabibili ng pera, hindi mo kailanman makukuha ang permit na iyon gamit ang lahat ng iyong kayamanan, dahil ang permit na iyon ang pundasyon ng ahensya at ang pag-asa ng Special Operations Division, at dapat ko itong protektahan dahil nagsikap si Natsume para makuha ito. Tanong ni Francis, nagulat ka ba? Ang ibig mong sabihin ay may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Islogan iyan ng mga mahihirap, at ang iyong pagtutol ay walang kabuluhan kapag nawala na ang lahat ng iyong mga empleyado at nagsara ang ahensya. Sabi ni Yokichi, isasaalang-alang ko ang iyong payo, ngunit hihilingin ko sa iyo na umalis na ngayon. Tumayo si Francis, at sinabing mag-iiwan ako ng mensahe sa dyaryo bukas at dapat basahin mong mabuti. Sumakay si Kenjo sa elevator para ihatid sila sa pinto. Ngunit biglang nawala si Kenjo bago pa man sila makarating sa ground floor. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa balita na isang buong 7 palapag na gusali ang nawala ng walang bakas, at ang gusaling iyon ay isang pekeng kumpanya na pagmamay-ari ng Port Mafia. Naunawaan nila na ang mensahe ay nangangahulugan na maaaring burahin ni Francis ang ahensya sa isang gabi. Inutusan ni Kunita sina Juni at Asoshi na hanapin si Kenjo, at kung makakasalubong nila ang kalaban, hindi sila lalaban kundi mabilis na tumakas. Umalis sina Asoshi at Juni, at gaya ng dati, sumama si Naomi sa kanyang kapatid, ayaw siyang iwan. Bigla, habang naglalakad, tuluyang nawala si Naomi nang walang bakas. Nataranta si Juni at nagsimulang hanapin siya, nahiwalay kay Asoshi. Nakita niya ang babaeng may pulang buhok na sumama kay Francis, galit na tumakbo papunta rito, sumisigaw, ibalik mo si Naomi. Sabi niya, maglaro tayo at bigla siyang dinala sa ibang dimensyon na parang isang amusement park, na napapalibutan ng mga taong naglalakad malapit sa kanila. Sabi ng babaeng may pulang buhok, maligayang pagdating sa Anne's room. Galit na tanong ni Juni, nasaan si Naomi? Itinuro niya ang isang kakaibang nakakandadong itim na pinto, nakangiti, at sinabing nandito. Mabilis na tumakbo si Juni at tumingin sa bintana sa tabi ng pinto. May nakita siyang ibang dimensyon sa loob nito, ngunit madilim. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit hindi niya magawa. Sinabi sa kanya ng miyembro ng guild na hindi magbubukas ang pinto nang walang susi. Itinuro niya ang isang puting pinto sa kabilang panig, sinasabing maaari itong buksan. Tumingin si Asoshi sa bintana nito, nakikita ang normal na lungsod, ngunit lahat ay natigilan na parang huminto ang oras. Sabi ng miyembro ng guild, ang pangalan ko ay Lucia, at ang dimensyong ito ay nilikha ng aking kakayahan, ngunit huwag kang mag-alala. Maaari kang umalis sa puting pinto anumang oras na gusto mo, ngunit kung gusto mong iligtas ang iyong mga kaibigan, kailangan mong makipaglaro ng kaunti kay Anne. Tinawag niya ang kanyang malaki at nakakatakot na manika. Lahat ay nataranta, tumakbo patungo sa puting pinto. Sabi ni Lucia, kapag nakapasok ka sa pintong iyon, makakalimutan mo ang lahat ng nangyari. Sa huli, tanging sina Asoshi, Juni, at isang kakaibang lalaki na lamang ang natira. Binalaan siya ni Asoshi na ang lugar ay lubhang mapanganib at dapat siyang umalis. Takot na sumagot ang lalaki, naghahanap ako ng isang batang babae, at ipinakita sa kanila ang kanyang larawan at nagtanong, nakita mo na ba siya? Sumagot si Asoshi, sa kasamaang palad hindi. Walang pag-asa na sinabi ng lalaki, ang pangalan niya ay Ilaysa at simula nang maghiwalay kami, nababaliw na ako. Sa tingin ko ay nasa likod siya ng itim na pintong iyon, kaya kung tatakbo ako palayo at makakalimutan, pagsisisihan ko ito habang buhay at nirespeto ni Asoshi ang kanyang desisyon. Sabi ni Lucia, simple lang ang mga patakaran. Maglalaro kayo ni Anne ng tag, at kapag hinawakan kanya talo ka. May nagpakita na susi sa itim na pinto sa tabi nila. Dagdag niya, kung mabubuksan mo ang pinto bago ka pa niya hawakan, mananalo ka at mababawi mo ang mga kaibigan mo. Nakuha ni Asoshi ang susi at nagbilang si Lucia ng 3. Sa isang iglap,
Hinawakan ni Ann si Junie, at may mga itim na kamay na lumayo mula sa pinto, hinayla siya papasok. Mabilis na sumugod si Ann kay Asoshi. Ginawa niyang tigre ang binti niya at tumalon. Lumipad siya palapit sa kanya, umiwas siya at tumakbo ng mabilis. Sabi ni Lucia, kahanga-hanga ang kakayahan mo at sigurado akong ipinanganak kang may mataas na halaga. Nabalitaan kong ulila ka rin tulad ko at napakalamig ng ampunan, pero dahil sa kakayahan ko, inakala ng lahat na baliw ako, at nabalitaan kong ginawa ng ahensya ang imposible para makuha ka. Siguro dahil ito sa kapangyarihan mo. Sinubukan ni Asoshi na tumanggi, ngunit hindi niya ito pinatapos, sinasabing kinuha rin ako ng guild dahil nakita nila ang aking lakas, ngunit walang lugar para sa mga pagkakamali sa guild. Kung mabaigo ako sa isang misyon, itatapon nila ako. Nagalit siya, dahilan para atakihin siya ni Ann. Tumakbo si Asoshi, ibinabato ang anumang makakaya niya kay Ann, mabilis na tumakbo patungo sa pinto at sinubukang ipasok ang susi. Ngunit bigla, lumawak ang susi at sinugatan ang kanyang mukha. Napagtanto niyang ang laro ay isang patibong mula pa sa simula, at walang pagkakataong manalo. Hinabol siya ni Ann habang tumatakbo siya sa takot, nabangga ang lahat dahil sa takot. Sa wakas ay nakarating sa puting pinto, iniisip na makatakas, sinunggaban siya ng estrangherong lalaki, sinasabing huwag mong iwanan ang iyong mga kaibigan na nagpumilit na iligtas ka. Tandaan, kapag umalis ka rito, hindi ka makakahingi ng tulong at makakalimutan mo ang lahat. Payo niya, sa halip na tumakas atakihin mo siya. Nabawi ni Asoshi ang kanyang determinasyon at tumayo muli. Ngunit bigla, nagpakita si Ann sa ilalim niya at tumalon. Isa pang kopya ni Ann ang sumalo sa kanya at lumabas ang mga itim na kamay mula sa itim na pinto, hinayla siya. Nagpasalamat si Lucia sa estrangherong lalaki sa pagpigil kay Asoshi na makatakas, at sinabing pwede na kitang pakawalan ngayon, or baka makita ko ang mukha mo kapag hinabol ka ni Ann. Bigla siyang binigyan ng nakakatakot na tingin, at nagtanong gusto mo bang subukan. Nang inag si Lucia, hindi makagalaw, ramdam ang purong puot na nagmumula sa kanya. Nabigla siya na hindi rin makagalaw or makalapit si Ann sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, talo ka na. Tingnan mo ang pinto sa likod mo at natigilan siya nang makitang bukas pa rin ito. Ang ilusyong nilikha ni Junie ay nagmukhang sarado ito. Nakakapit si Asoshi sa mga gilid ng pinto, nilalabanan ang mga kamay na humihila sa kanya. Nagulat siya na kaya nitong pigilan gamit lamang ang kanyang mga kamay at paa. Sabi niya, minamaliit mo ako. Hindi ako malakas or sikat tulad ng iniisip mo at namuhay ako ng miserableng buhay, kaya naiintindihan ko ang iyong paninibugho at puot sa mga tao. Ayokong mabaigo ka sa misyong ito or mawala ang lugar na sa tingin mo ay kinabibilangan mo. Ngunit dahil mahina ako at walang karanasan, wala akong ibang maisip na paraan. Nakatayo si Lucia at nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala. Biglang nawala ang ilusyon ni Junie, at ibinunyag ang isang dilaw na lubid na nakatali sa baywang ni Lucia habang ang kabilang dulo ay nasa kamay ni Asoshi. Hinayla rin siya nito papunta sa pinto, sabay sabing itigil mo ang kakayahan mo at bitawan mo ang mga ito or kakalad ka rin kita papasok at hindi mabubuksan ang pinto kung wala ang susi. Nataranta si Lucia dahil tama siya at hindi siya makakalabas. Tumanggi siya dahil sa takot sa guild. Bumitaw si Asoshi, at pareho silang pumasok sa loob. Iminulat ni Asoshi ang kanyang mga mata, at natagpuan ang sarili na bumalik sa lungsod na kinansela ni Lucia ang kanyang kakayahan. Tumakbo siya papunta sa kanya upang tingnan kung ayos lang siya. Umiiyak ang babae, galit na nakatingin sa kanya bago tumakbo palayo. Pagkatapos ay narinig niya ang kakaibang lalaki na hinahanap ang babaeng hinahanap niya at nalaman na ang pangalan nito ay Rinto. Natuwa siya na natagpuan niya ito at pagkatapos ay nagpakita si Kura, sinasabing nag-aalala ito at hinanap siya. Pinasalamatan ni Asoshi si Rinto para sa kanyang payo, at nagtanong isa ka bang doktor? Sumagot si Rinto, dati akong doktor at ngayon ay isa na lamang akong ordinaryong tao. Bago umalis, binigyan niya si Asoshi ng payo na sa anumang digmaan ay laging may lohikal na solusyon maliban sa pagtakas, gaano man kahirap ang mga bagay-bagay.